Lion Dance Team, mga tambol at gong. Lahat kayo sumayaw na, kumanta na. Boss Lin, handa na ang libing. Kung hindi ka pa mamatay, ay napakabastos na. Jiang Ze, tinuring kitang kapatid, pero nagawa mo ito sa aking asawa. Kung hindi dahil sa pera, sino ang magtitiyagang maging bata mo? Ngayon, ang pagiging bilyonaryo mo ay sa amin na lahat. Sayaw sa puntod, mukhang masaya nga ito. Linday, bakit ka nandito? Hindi ba't kay Lin Feng ay putol relasyon na kayo? Sinasabi ko sa'yo, kung gusto mong makihati, managinip ka. Anak ko, papatayin ako ng 2 taksil na ito. Ngayon ko lang nalaman na matagal na silang magkasama. Buti nga sa'yo. Nakalimutan mo na ba? Dahil sa bruha na ito, noong taglamig, pinalayas mo kami ni Nay sa ating sariling tahanan. Nakalimutan mo na ba? Noong humingi si Nay ng matrikula at sinampal mo lang siya, nakalimutan mo na ba sa libing ng lola ko? Kasama ang bruha na ito kung paano kayo nagmayabang. Bruha. Sayaw sa puntod. Mukhang masaya nga. Pagdating ng 7 araw ng gunggong na ito, gagawan ko rin siya ng ganyang party. Anak, patawarin mo ako. Anong nangyayari? 11 na na po. 1Q. Munting Day? Ito ay... Muling nabuhay ako. Afeng, gising ka na. Bakit siya? Muling nabuhay nga ba ako? Kung mananakit ka, ako na lang. Saktan mo. Huwag mong galawin ang anak. Afeng, iwan mo sa akin? Ang kasunduan sa diborsyong ito. Siya ay tiyak na pipirma na. Lin Feng, iiwan mo ba talaga kami? Para lang sa kirida na ito. Masasama kayong lahat. Bruha ka, pirmahan mo na ito. Huwag mong saktan ng nanay ko. Afeng, mali yata ang sinaktan mo. Ikaw talaga ang dapat masaktan, bruha ka? Binubugbog kita dahil bruha ka. Divorce. Anong divorce ang pinagsasabi mo? Lumayas ka. Lin Feng, sinasabi ko sa'yo, ang bagay na ito, hindi pa tapos. Munting Day, huwag kang matakot. Pinalayas na ni tatay ang mga masasamang tao. Ikaw ang pinakamasamang tao. Alam na ni tatay ang pagkakamali niya. Mula ngayon si tatay ay siguradong magiging mabuti sa inyong dalawa. Gutom na kayo. Kumain na muna tayo. Ang pera ng pamilya ay inubos mo lahat sa babaeng iyon. Hi! Pera lang naman iyan. Magtatrabaho ako ngayon para kumita. Pinakauso ng mga damit para sa season na ito. Hindi mo kailangang magbayad kung hindi maganda. Wala man lang akong puhunan. Paano kaya ako mabilis nakikita ng pera? Pinakauso ng mga damit para sa season na ito. Libre na ito kapag hindi maganda tingnan. Alam ko na. Matabang Lee. Huwag. Kuya Feng, wala na talaga akong pera. Totoo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kailangan ng pera mo sa buhay na ito. Pasisikatin kita. Kuya Feng, wag ka nang manggulo. Tabi! Panoorin mo kung paano ako magbenta. KK Kuya Feng, 3 araw na ako rito. Wala pang nabebenta. Sabi nila, oh, luma na raw ang disenyo. Anong gagawin? Ako na.
Kuya Feng, ang ganda naman ito. Anong klaseng disenyo ito? Tinatawag itong sexing damit. Ang bestidang ito, ang ganda talaga. Kuya Feng, may tao na talaga. Ang galing mo. $20. Keep the change. Hoy! $20? Ay hindi sapat. Alam mo ba kung ilang tao sa isang buwan ang wala man lang $20? Ang konti lang ng tela ng palda mo. Hindi pa ba sapat ang $20? Kuya Feng, huwag kang magpadalos-dalos. Sapat na yan, ibabalot ko na ito para sa inyo. Hoy! Isipin mo kung ang asawa mo ay isusuot ito. Asawa, anong nangyari sa iyo? Ang perang ito, sapat na ba? Sapat na. Dali, bumalik ka. At isuot iyan para sa akin. Kumita na tayo ng $100. Ang pera na ito ay napakadaling kitain. Natatanging disenyo sa mundo. 100 bawat piraso. Limitado lang ang stocks. Bumili na kayo agad. Kuya Feng, 20 piraso ng sexing damit na benta ng 2,000 piso. Itong 300 piso ay ang puhunan ko, ang matitira ay sayo na. Sa pabrika ng buko ang kalyang ito, sino ang nagpayong magtinda kayo rito? Pasensya na po, pasensya na po. Hindi po namin alam na kailangan pala ng permiso ng pabrika. Aalis na kami, aalis na agad. Aba, kumita lang kayo at aalis na agad. Ano bang gusto mo? Anong gusto ko? Magbayad kayo ng multa. Naintindihan ko. Pinaghirapan namin ang perang ito. Bakit namin ibibigay sa iyo? Anong bakit? Sasabihin ko sa iyo kung bakit dahil dito. Tigil. Magandang araw, Boss Leng. Anong nangyayari rito? Boss Leng, ang dalawang ito ay nagtitinda sa harap ng pabrika kaya pinagbabayad ko sila ng multa. Hindi yan multa. Panloloko na ang ginagawa mo. Kuya Feng, siya si Boss Leng ng pabrika ng buko. Mayaman siya at may milyon. Huwag natin siyang kalabanin. Pabrika ng buko. Oo, Apelidong Leng. tama? Ikaw ang boss ng pabrika ng buko, si Leng Chingchu. Ayon sa araw-araw na balita, hindi mabenta ang produkto ng pabrika ng buko. Baon sa utang, magsasara na ang pabrika at tinapos ni General Manager Leng Chingchu ang sarili. Hoy, sino ang nagsabing tawagin mo? Sa pangalan ang aming Boss Leng. Tama na. Mahirap lang silang nagtitinda. Hindi madali ang buhay. Paalisin na sila. Alis na rito. Dahil pinayagan niya akong umalis, hindi ko hahayaang mapahamak siya. Boss Leng, ang inyong mga buko juice, hindi ba ito mabenta? Matutulungan ko kayong magbenta. Maraming eksperto ang kinuha ni Boss Leng pero bigo silang lahat. Huwag kang magmayabang. Tigil. Sabihin mo, ano ang plano mo? Hindi ko alam kung narinig nyo na ang live selling. Sa pagsasayaw lang ba na yan? Mabebenta ang coconut juice na to. Ang ganda ng katawan nila ay hindi mapapantayan ang sa inyo. Kung kayo ang sasayaw doon, sigurado akong ubos na ito agad. Boss Leng, tignan nyo ang ginagawa niya. Masyadong malaswa ang paraang ito at wala namang tao rito sa paligid. Ayos to pare. Ano bang pakulo ito? Bro, gusto mo bang gumanda ang katawan ng asawa mo gaya nila? Uminom na ng aming coconut juice? Likas at walang halo. Isang bote, A hanggang C. At saka, kapag marami kang binili, pwede ka pang makipagyakap sa aming streamer. Bibili ako. Bibili rin ako. Boss! 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 Isang box nga. Gusto ko niyan. Boss, isang box. Boss, isang box. Bibili ako. Bibili ako. Ubus na ang paninda. Ano nang gagawin, Boss Leng? Bakit nakatayo ka lang dyan? Maghakot ka na bilis. Salamat sa iyo. Patay na. Naibenta niya talaga lahat. Kuya Jiang, tulungan mo naman ako. Yung Lin Feng na yon, pinalayas na nga ako, sinaktan pa ako. Huzi, Po. tamang-tama ang dating mo. Sumama ka sa akin. Tuturuan natin ng leksyon ang batang yon.
Asawa kong munting day. Tingnan mo ang dala ko. Lin Feng, sinabi ko na sa'yo, hindi pa ito tapos. Ikaw pala. Oras na para magbayad ka sa lahat. Huwag mong saktan ang nanay ko. Umalis ka riyan. Huwag kang galaw. Baka gusto mong masaksak. Kaya pala kayong dalawang taksil. Nagsasama na pala kayo ngayon. Walang silbi ka na umaasa sa asawa. Huwag kang magmalaki sa akin. Ngayon, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Alinman sa kapatid ko. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Gumapang ka rito. O kaya, magbayad ka. 500 piso. 500. Sino ang may ganyang kalaking pera? Sinasadya mo kaming pahirapan. 500 ba? Sige. Magbabayad ako. Lin Feng, nababaliw ka na ba? Wala na nga tayong makain. Saan ka kukuha ng 500 piso? Manloloko na tatay. Lin Feng, sabihin mo kung ayaw mong lumuhod. Huwag ka nang magpanggap. Idilat mo ang iyong mga mata. Tingnan mo kung ano ito. Chuyue, hindi ba sabi mo ang pera niya ay nakuha mo na lahat? Ito. Nagkamali ako? Hindi ko akalain na ang gunggong na to ay may itinago pa palang ganito kalaking pera. Lin Feng, saan galing? Ang perang ito? Naalala ko na, sinabi niya noon na masyadong malakas kumain ng pabigat ka lang na to. Ang perang ito, pinagpalit mo ba ang anak mo para dito? Lin Feng, tao ka pa ba? Sinasabi ko sa'yo, kapag ginalaw mo ang anak natin, lalabanan kita hanggang kamatayan. Huwag kang makinig sa kanya. Paano ko magagawang ibenta ang bata? Kinita ko ang perang ito. Kinita? Sino bang hindi nakakaalam? Kung anong klaseng tao ka, Lin Feng, alam ng lahat. Kung hindi ka lang, masyadong sip-sip sa akin at mahilig gumastos. Sino ang sasama sa isang walang silbi na katulad mo? Manahimik ka! Bakit? Ginawa mo na? Tapos bawal ko pang sabihin? Tingin ko, ang illegal recruiter ay nasa labas na ng pinto, naghihintay na dalhin mo ang anak mo. Dito ang bahay ni Lin Feng. Lin Feng, talaga bang ang anak natin? 1Q? Makinig ka sa akin? Nagbago na talaga ako? Bakit ayaw mong maniwala? Nanay, ayaw ko pang mawalay sa inyo. Hindi na magbabago ang ugali mo. Sabi mo kinita mo ang pera? Sino ang makakapagpatunay niyan? Ako! Tagapamahala ng pabrika? Ikaw? Bakit ka nandito? Mapapatunayan ko. Ang perang ito ay galing sa pagbenta ng palda ng tagapagligtas. Si Ching Chu ay nagpapasalamat sa pagliligtas mo. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Isa lang siyang walang silbi. Paano siya naging tagapagligtas ng isang milyonaryo? Ang lakas ng loob mong bastusin ang tagapagligtas. Sampalin siya. Hindi. Hindi po tagapamahala ng pabrika? Baka nagkakamali kayo? Ang batang ito, isa lang siyang walang silbi na umaasa sa asawa. Paano siya naging sa inyo? Isang hamak na kapitan ng seguridad. Ang lakas ng loob mong turuan ako. Patawad po sa kadaldalan ko. Nagkamali po ako. Posible kaya na talagang nagkamali ako ng bintang sa kanya. Kung hindi dahil sa iyo, mahihirapan talaga akong magpaliwanag ngayon. Masyado kayong mapagkumbaba tagapagligtas. Kung hindi nyo naisip, ang paraan ng pagbebenta gamit ang magagandang babae, ang pamilya Leng, ay tapos na sana. Ako si Leng Chingchu, ay handang ibigay ang kalahati ng aking ari-arian, na may 500,000 dolyar na sweldo kada taon para hilingin sa inyong maging tagapangulo ng Leng Group. Kung tatango ka lang, ang lahat ng ito ay magiging sa iyo. Kalahati ng aking yaman. Huwag na. Pasensya na, Boss Leng. Para sa hinaharap, may sarili akong plano at ang pagiging tagapangulo ay hindi para sa akin. Lin Feng, nababaliw ka na ba? 500,000 dolyar? Alam mo ba kung gaano karami ang mabibili ng 500,000 dolyar? Naglakas loob ka pang tumanggi sa aming boss Leng. Nakalimutan mo na ba kung sino ka lang? Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na magsalita? Lumayas kayo. Pasensya na po. Hindi mo kasalanan? Sinusundan lang tayo ng mga masasamang tao. At dahil sa mga nagawa ko noong nakaraan, hindi mo ako pinagkakatiwalaan at naiintindihan ko iyon. Pero huwag kang mag-alala. Mula ngayon, sisiguraduhin kong ikaw at ang ating anak ay magkakaroon ng magandang buhay. Tagapagligtas. Mabababa ang tingin mo sa sahod? Huwag kang mag-alala, ang lahat ng ito ay maaari nating pag-usapan. Boss Leng, sa buhay na ito ay hindi ako magtatrabaho para sa iba. Salamat sa inyong kabutihan. Ang perang ito, pakikuha na po ninyo pabalik. Tagapagligtas.
Dahil nakapagdesisyon ka na, hindi na kita pipilitin. Ang pinto ng aming pabrika ng buko ay laging bukas para sa iyo. Munting Day, anong nangyayari sa'yo? Huwag mong takutin si nanay. Munting Day. Tulong Doktor. po. Doktor, tulong Doktor. po. Munting Day, Munting Day. Munting Day. Munting Day. Pasensya na po. Hindi pwedeng pumasok dito. Anak ko si Munting Day. Pakiusap. Umurong po kayo. Gusto kong samahan ang anak ko. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko siya naalagaan ng mabuti. Kung may mangyaring masama sa kanya, hindi ko na rin gustong mabuhay. Magiging maayos din ang lahat. Magiging maayos din ang lahat. Sino sa inyo ang kamag-anak ng pasyente? Ako po. Paano nyo inalagaan ang bata? Hindi naman ito panahon ng taggutom. Bakit nyo hinayaang ang bata ay maging kulang sa sustansya? Kasalanan ko ang lahat. Kulang lang siya sa sustansya. Madali lang itong gamutin. Sino ang nagsabi sa iyong madali lang itong gamutin? Ang inyong anak ay kulang sa sustansya at masyadong nagulat. May problema ang puso at baga. Kailangan ng malaking operasyon at ang gastos sa pagpapagaling ay napakalaking halaga rin. Sigurado ba kayong itutuloy ito? Magkano po ang magagastos sa paggamot? Sa tansya ko, 200,000 man lang. 200,000. O asawa ko. Sa itsura ninyo, kaya nyo ba sa buhay na ito kumita ng 200,000? 200,000 lang ba? Gamutin siya. Kahit magkano ay babayaran ko. Kunin mo muna ito. Iligtas mo ang aking anak. Ang kulang na pera ay ibibigay ko sa iyo balang araw. Hindi maaari yan. Paano kung pagkatapos ng operasyon ay bigla kayong tumakas? Ang ganitong pangyayari sa ospital ay hindi lang minsan nangyari. Ang perang ito, ako na ang magbabayad. Sapat na ba ang halagang ito? Sapat na. Siyempre, sapat na. Maraming salamat sa iyo. Kung magpapasalamat ka, sa tagapagligtas ka magpasalamat. Kung hindi dahil sa kanyang ideya, ang aking pabrika ay matagal nang nalugi. Wala akong mailalabas na ganitong pera. Leng Qingchu, sinong nagbigay sa iyo ng pahintulot na tumulong sa mga taong walang kinalaman? Tito, ito ay nararapat para sa kanya. Ang nararapat sa kanya. Ang batang ito, hindi ba tinanggihan niya ang iyong paanyaya? Dahil hindi siya taga-pabrika. Bakit gagamit ng pera ng pabrika? Dahil ako ang tagapamahala ng pabrika. Hindi na ikaw iyon. Ayon sa desisyon ng board, dahil sa maling pamamahala ni Leng Qingchu, tinanggal na siya sa pwesto. Si Leng Mo na ang bagong tagapamahala. Ikaw si Lin Feng, hindi ba? Balita ko ay magaling ka. Ganito na lang, maging aso ka sa akin at babayaran ko ang paggamot sa anak mo. Lin Feng, pinapaging aso ka ni Boss Leng. Huwag ka nang magmatigas pa. Itutuloy nyo ba ang paggamot? Sinasabi ko sa inyo, kung ang batang ito ay hindi maoperahan sa loob ng 3 araw, wala nang makapagliligtas sa kanya. Gagamutin. Bakit hindi? 200,000 lang yan. Kikitain ko yan ngayon. Hoy! Huwag mong kakalimutan ang lahat ng ginawa mo ngayong araw. Bili na kayo ng buko. Bili na ng sariwang buko. Kuya Feng, hindi ba tayo narito para kumita? Bakit tayo pumunta sa probinsya? Ang sakit ng ating anak. Hindi na talaga pwedeng maghintay. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Tama naman ang balitang. Narinig mo mula sa kaibigan mo, di ba? Ang pabrika ng buko. Dito kumukuha ng mga sangkap, tama? Sige. Asawa, malaki ang naitulong mo sa akin. Nadala lang ako ng emosyon. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano ang tinatawag na dekalidad na laban sa negosyo. Dekalidad na laban sa negosyo. Mga kababayan ko, ang lahat ng inyong mga buko ngayon ay bibilhin ko sa mataas na presyo. Huy, ito ba ang sinasabi mong dekalidad na laban sa negosyo? Anong akala mo sa totoong kompetisyon sa merkado? Ang pinakamabisa ay ang hawak sa leeg, ninakawang selyo at putol kable. Itong mga simpleng paraan na ito. Huwag mong tignan si Leng Mo, ang tarantadong iyon. Masayang nagbebenta gamit ang ideya ko. Tingnan natin kung wala ng sangkap, kung ano ang gagawin niya. Pero narito tayo para kumita ng pera. Hindi ka kumikita rito. Sa halip ay gumagastos ka pa. Bibilhin mo ang mga buko sa mataas na presyo. Tama.
Ikaw si Lin Feng, ang sikat na sugalero sa bayan. Ganun na ba kasama ang reputasyon ko sa panahong ito? Mga kababayan, huwag kayong magpapaloko sa kanya. Mamatay ka na, barbarian. Baba. Babarito, manloloko. Babarito, manloloko. Baba. Mga manloloko kayo. Bakit niyo ba kami sinasaktan? Mga kababayan, manloloko ang dalawang ito. Bugbugin sila. Wanchu. Ano ba ang niloko ko sa inyo? Umalis ka na. Pipigilan ko sila para sa iyo. Baliw ka ba? Bakit mo ako hinarangan? Dahil, asawa mo ako. Hinding-hindi kita bibiguin kailanman. Bibilhin mo ba talaga ang mga buko at magbabayad ng cash? Ito ang down payment. Bukas dalhin niyo lahat ng buko sa nayon. Abutan ng pera. Abutan ng gamit. Sige, maniniwala ako sa iyo. Pero kung bukas ang pera ay wala pa rin, huwag mo kaming sisisihin. Ano ang ibig mong sabihin? Sinaktan niyo ang asawa ko. Humingi kayo ng tawad. Lin Feng, wag mo na silang galitin para sa akin. Humingi kayo ng tawad. Kundi ay kalimutan niyo na ang pagkakataong yumaman. Ikaw. Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Humingi kayo ng tawad. Ang asawa ko ay nagbibiro lang. Sa inyong lahat. Pasensya na po. Asawa. Sabihin mo, papatawarin ba natin sila? Huwag ka namang sumobra. Ayos lang ako. Umalis na kayo lahat. Sige na. Bukas kapag wala pa ang natitirang pera, huwag mo kaming sisisihin. Tara na, kunin na ang mga buko. Kahit mura pa ang buko, ang isang box nito ay hindi biro ang halaga. Wala na tayong pera pambili. Nagkamali ako ng kalkula. Akala ko ay pwedeng down payment. Ano? Wala ka palang balak magbayad. Paano kung wala silang makuha? Baka sugurin talaga tayo. Huwag kang mag-alala, ang 200,000 ay mahirap kitain agad. Pero ang ilang libong piso, madali ko lang kikitain yan. Paano mo gagawin yon? Alalaman mo rin mamaya. Sayang, maaga pa. Hindi pwedeng manalo sa loto. Magbebenta na lang ako ng loto. Kuya Feng, ano ba yung loto? Grabe. Dinala mo talaga ang titulo ng lupa nyo? Oo. Malalaman mo rin mamaya. 10 sentimo na loto. Bahay ay mapapasa iyo. Pamilya ay sasaya. Ali kayo rito. 10 sentimo na loto. Sa 10 sentimo lang mananalo ka. Maililigtas mo ba ang anak dito? Lahat ng kasangkapan ay pwede. Nanaginip ka? Hali kayo at tingnan nyo. 10 sentimo lang, pwede ka nang sumali. Mula sa kasangkapan hanggang sa malaking bahay, isang loto, isang pangarap. Totoo ba yan? Bahay sa 10 sentimo. Sinasabi ko na nga ba? Uy pare, ikaw na naman. Dami mong gimmick ah. Bili na kayo, bili na. Teka, Kuya Feng, nababaliw ka na ba? Ibebenta mo ang bahay. Sa 10 sentimo lang. Oo. Kapag nalaman ito ni ate, siguradong magagalit siya. Naku, hindi pwede. Naku! Hindi ka ba naniniwala sa akin? Hindi ko hahayaang magkagulo ka. Huwag kang mag-alala, kahit mawala ang bahay. Bibili ako ng mansyon para kay Wanchu. Lin Feng, Asawa ko. sabi mo noon, hindi mo ako bibiguin. Pero ngayon ibebenta mo ang bahay. Itinuturing mo pa ba? Akong asawa mo. Naku, ganyan talaga ang mga lalaki. Iba ang sinasabi sa ginagawa. Normal lang yan. Tumahimik ka. Asawa ko, ayaw ko lang na mag-alala ka. Ang salita ng lalaki, puro kasinungalingan. Malay natin. Pagkatapos ibenta ang bahay, baka gamitin niya ang pera para magpakasaya mag-isa. You chew Yue. Ang manloloko ay manloloko. Huwag kang magpanggap na mabuti. Sabi ko na nga ba? Bahay sa 10 sentimo. Hindi to totoo. Alis na tayo. Tara na. Sandali, huwag kayong umalis. Huwag kayong aalis. Asawa ko. Para ito sa ating anak. Maiintindihan ko kung ibebenta mo ang bahay. Para sa anak natin. Pero itong loto na ito, na 10 sentimo lang. Sa tingin mo ba, maiintindihan ko yan? Pagliligtas ba talaga yan sa anak natin? Lin Feng, kahit ano pang gawin mo noon. Pero ngayon kailangan ng anak natin ng pera. Huwag ka namang magbiro ng ganyan. Kapag ibinenta ang bahay na ito, ilang libong piso lang ang halaga nito. Hindi sapat para sa ospital. Mas mabuti pa rin yan kaysa sa 10 sentimo. Tumabi ka. Hindi ako tatabi. Kung gusto mong tumabi ako, iwan mo sa akin ang titulo ng lupa. Ano ang pipiliin mo? Ang titulo ng lupa o ako?
para mailigtas ang anak. Ito na lang ang tanging paraan. Kuya Feng, malayo na si ate? Kung hindi... Hi. 10 sentimo na raffle, walang dayaan dito. Itong bahay at gamit, para na rin ito sa kapakanan ng mga kapatid. Mukhang masaya ito. 10 sentimo lang naman. Pakuha nga ng isa. Ang galing nyo pumili. Tingnan natin ang swerte nyo. Aba, isang radio recorder. Wow, ikalawang gantimpala. Halagang ilang dolyar din ito. Nanalo nga ako. Ang swerte nyo naman. Kukuha ako ng 10 ay hindi. 100 na. Ako rin. Dito ang raffle? Asawa, nandito ka na. Makikipaghiwalay ka ba sa akin? Nandito ang titulo ng lupa Pinili mo ang titulo ng lupa. Huli na ang lahat ngayon. Pirmahan mo na ito. para mailigtas ang anak iyon. Dahil sa titulo ng lupa na ito, kaya ko nabuksan ang lotto booth na ito para makontrol ang mga buko. Magkano lang ba ang mga ito? Sa dami ng mga bukong ito, bukod sa pabrika ng buko, sino pa ang kukuha nito? Pabrika ng buko. Tama ang pabrika ng buko. Ano bang gagawin mo? Gagawa ako ng paraan para sa anak. Huwag mo na itong intindihin. Magliligtas. Paano mo naman gagawin? Magmamakaawa ako kay Leng mo. Aminin mo, ang galing ng diskarte. Itong buko juice, mas mabilis maubos kaysa magawa. Dahil ito sa galing ni Boss Leng. Kung hindi, walang silbi kahit ang pinakamagandang ideya. Wanchu, sumama ka na muna sa akin pauwi. Kung ano man ang sasabihin mo, pag-usapan natin sa bahay, okay ba? Hindi ba ito yung nagbenta ng bahay sa halagang 10 sentimo? Natanga na yon. Bakit siya nandito sa akin? Ano pa nga ba? Siyempre nilustay niya ang bahay, hanggang sa mawala. Wala na siyang magawa, kaya nagmamakaawa sa inyo na iligtas ang kanyang anak. Parang awa niyo na. Iligtas niyo ang aking anak. Wanchu, huwag kang magmakaawa sa kanya. Dahil maya-maya lang, siya na ang magmamakaawa na tanggapin ko ang pera. Ano, umabot ka na sa pagbebenta ng bahay, tapos ako pa ang magmamakaawa sa pera. Lin Feng, siguro naman, nananaginip ka pa rin. Oo nga, alam mo, nagbenta ka na nga ng bahay, binenta mo pa sa halagang 10 sentimo. Lin Feng, ikaw na talaga ang nakita kong sa buong mundo na pinakamalaking gastador. Lin Feng, tatay ka na ng bata. Pwede bang magpakatanda ka naman? Huwag kang parang bata na, puro yabang. Kung ayaw mong magmakaawa, ako na. Kung ayaw mong lumuhod, ako na. Wanchu, huwag ka na ngang makigulo. Lin Feng, kapag lumuhod ka, maglalabas ako ng pera para iligtas ang iyong anak. At dapat isuot niya itong damit na ito para sumayaw sa kalsada. Tama yan. Ito naman talaga ang naisip na paraan ni Lin Feng para magbenta kung siya ang sasayaw. Hindi ba't normal lang yun? Umuwi na muna kayo. Lin Feng, basta sumayaw ka, mapapasa iyo ang lahat ng perang ito. Alice? Sasayaw ako. Sinong nagsabing sumayaw ka? Sinabi ko bang ikaw ang sasayaw? Bubugbugin kita. Lin Feng. Lin Feng. Hali kayo, huwag gagalaw. Bihisan niyo si Ginoong Lin. Huwag kang malikot. Ayaw niyang sumayaw. Pilitin niyo siyang sumayaw. Naku po, ang mga materyales sa planta natin na monopolyo na. Tagapamahala ng pabrika, Ano ang sinabi ng batang iyon? sabi ng lalaki. Lahat ng niyog sa labas ay binili na ng isang nagngangalang Lin Feng. Hindi tagapamahala ng pabrika, kailangan gumawa ka ng paraan, kapipirma lang natin ng kontrata sa mga kumpanya kung wala tayong materyales at hindi makapag-deliver. Ang bayad sa kontrata ay ikakabagsak ng ating pabrika. Pagkakamali lang ito. Mali lang ito. Lahat ay mali. Pagkakamali lang. Boss Leng, ikaw ang pinuno ng pabrika. Paano mo nagawang para lang sa ilang yog ay yumuko sa batang ito? Gago, mawawala na ang pabrika. Ano pang silbi ko bilang tagapamahala nito? Hey kaibigan, hehe, kaibigan ko. Ang bruha na ito ang may gawa. Sa totoo lang ay palagi kitang iginagalang. Pati na rin ang batang ito. Sila ang may gawa ng lahat. Lahat ay gawa nila. Kayong dalawa, lumuhod na kayo bilis. At kay Boss Lin ay humingi ng tawad. Tama. Patawad po. Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko ang lahat. Nagkamali kami. Patawad po. Lahat ay mali ko. Nagkamali ako. Ako ang may kasalanan. Basta sumayaw ka. Madali lang ang saniyog. Pero, matanda na ako. Hindi yata ito maganda. Sasayaw ka ba o hindi?
Lin Feng, maaari mo na bang ibigay ang mga buko sa akin? Kung gusto mo ng buko, pumayag ka muna sa dalawang kondisyon. Nababaliw ka na ba? Hindi mo tinutupad ang usapan. Hindi ba sabi mo? Pagkatapos kong sumayaw, ibibigay mo na ang mga buko? Tito, sabi lang niya ay pag-uusapan. Hindi niya sinabing libre ito. Huwag ka namang maging makulit. Leng Qingqiu, kinakampihan mo pa ang iba. Ikaw, hindi ka ba nahihiya? Sa apelido mo? Ginawa ko ang lahat para ayusin ang pabrika. Pero nagsabuatan kayo para agawin ang pwesto ko. Sino ba ang nag-tridor? Ginoong Lin, tama nga ang hinala ko sa iyo. Sa maikling panahon, nakaisip ka ng ganitong plano. Ang galing mo. Kung ayaw mong pumayag, asawa. Uwi na tayo at uminom ng buko. Sandali, wag muna. Basta mangako ka lang na ibebenta mo ang mga buko. Kahit anong kondisyon ay papayag ako. Una, ibebenta ko ito ng 500,000. Baliw ka na. Ang mga bukong binili mo, 50,000 lang ang halaga. Tapos ngayon, sisingilin mo ako ng 10 beses. Huwag kang bumili kung mahal. Sige, pumapayag na ako. Ano ang pangalawa? Ibalik mo ang pwesto ng pagpapamahala ng pabrika kay Leng Qingqiu. Nananaginip ka ba? Boss Leng, atrasabante lang. Kung napatalsik mo siya noon, magagawa mo ulit iyon. Basta para sa ikabubuti ng pabrika, ang aking pwesto bilang pinuno ay ibibigay ko na. Dahil ikaw na ang tagapamahala. At malapit ka sa lalaking ito, pakiusapan mo siyang bawasan ng presyo. Sabihan ng accounting, magbayad ng 500,000 kay Ginoong Lin. Teka, Leng Qingqiu, isa kang trader na ahas. Oo nga, ang halaga nito ay 50,000 lang. Pero 500,000 ang ibabayad. Mapupunta sa kanya ang lahat. Paano naman kami? Leng Qingqiu, may relasyon ba kayo ng lalaking ito? Makinig ka, kung gusto mong maging tagapamahala, ito ang sasabihin ko, utusan mo ang iyong kasintahan na ibigay ang mga buko ng libre sa amin. Kung hindi ay umalis ka. Tama, ang pabrika o ang kasintahan? Lin Feng, paalisin mo muna ang asawa mo. Ako na ang bahala rito. Akala nyo ba talaga? Pumunta ako rito nang walang handa? Taba! Oras niyo na para lumabas. Boss, ayos ka lang ba? Ang sinumang kumalaban sa tagapagligtas ay kalaban ng buong baryo namin. Hindi naman pwedeng sarili nyo lang ang iniisip nyo at hindi kami pinapabuhay. Itong juice ng buko, mahirap na ngang ibenta kung bibili pa kami ng mahal na sangkap. Magkano dapat ang presyo para lang makabawi? Hindi nyo naman pwedeng hayaan kaming magutom. Mga kapatid, sugurin siya. Mga kababayan, makinig kayo sa akin. Sinong nagsabing hindi kikita ang pabrika? Sinong nagsabing ang masarap na juice ay hindi mabebenta ng mahal? Kung magtitiwala kayo sa akin, ipinapangako ko, aangat pa ang pabrika ng buko. Lahat tayo ay kikita ng pera. Ayos ba? Kikita tayo. Madaling sabihin yan. Ano ba ang gusto mong mangyari? Dahil napakagaling mo. Magpustahan tayo. Ano ang pusta? Pustahan tayo kung kaya mo sa loob ng 1 linggo na maibenta ang juice na ito ng 1,000,000. Leng mo, ang isang batch ng juice nun ay hanggang 200,000 lang. Pinapabenta mo kay Lin Feng ng 1,000,000. Hindi ba't masyado namang mahirap yan? Hindi ba't magaling siya? Kaya ang magbenta ng 1,000,000 ay magiging madali lang para sa kanya. Kung hindi niya magawa, tinatanggap ko ang pusta mo. Ginoong Lin, ang gulo mo. Paano mo nagawang pumayag? Sa pustahan ni Leng mo, magbabayad ka ng $1,000,000 at kailangang maghubad na takbo. Hindi ako matatalo. Matagumpay ang operasyon. Nanay! Tatay! Si tatay ito. Si tatay ito. Kasalanan lahat ni tatay. Kasalanan lahat ni tatay. Kasalanan lahat ni tatay. Kasalanan lahat ni tatay. Masamang tao si tatay! Munting Day, wag mong sabihan ng ganyan si tatay. Si tatay ay hindi na tulad ng dati. Asawa ko? Bayaran mo ang utang. Hindi ako magbabayad. Wala akong pera. Wala na akong halaga. Wala talagang pera. Pwe. Magbayad ka. Wala akong pera. Wala akong pera. Patawad talaga. talaga. Ako, hindi dapat kita pinagdudahan. Hindi mo kasalanan. Dahil sa mga ginawa ko noon, masyado akong naging gago. Pero wag kang mag-alala ako.
Naniniwala ako sa'yo. Galit lang si Munting Day ngayon. Lilipas din iyan sa ilang araw. Tungkol naman sa pustahan niyo ni Leng mo. Dahil naniniwala ka sa akin, mananalo ako. Kuya Feng, gawa na ang coconut juice. Ano na ang gagawin? Teka lang, kayong dalawa, buong araw kaming sinundan. Ano ba talagang balak nyo? Sa inyo ba ang daan na to? Kung nakakalakad kayo, bakit kami hindi? Huwag na kayong magpanggap. Sinusundan nyo kami dahil gusto nyong malaman kung paano ko ibebenta ang juice para manggulo lang at tulungan si Leng mo manalo. Matalino ka pala. Sasabihin ko na sa'yo, nag-ayos na ako ng mga tao para bantayan ka 24 na oras. Tingnan natin ang arte mo. Maghanda ka ng malugi at maghubad na takbo. Ikaw, Bumalik na kayo! Bahay ko ito. Pribadong lupain. Humakbang pa kayo ng isa at ipapahuli ko kayo sa pulis. alis na. Isara ang pinto. Kuya Feng, anong gagawin natin? Kasi naman, kahit marami kang plano, kung lagi silang nakabantay, wala tayong magagawa. Maghintay. Maghintay. Tumawag na ako ng tulong. Kapitan, ano na ang gagawin? Bantayan nyo silang maigi. Hindi ako naniniwala na habang nasa loob sila ay may magagawa pa sila. Kumain kayo ng alikabok sa likuran. Ano pang hinihintay nyo? Habulin nyo. Naiwan na natin ang mga buntot. Ano na ang susunod nating gagawin? Sapat na sa akin na makuha ko ang posisyon ng tagapamahala ng pabrika. Ito ang ibinigay mo sa akin, na $250,000. Ikaw naman ang kumita ng lahat ng ito, wala naman akong masyadong naitulong. Hindi ko pwedeng tanggapin ang pera. Kung hindi dahil sa binigay mong mga kasangkapan, hindi ko maitatayo ang lotto booth ko. Sandali lang, kayong dalawa talaga, kung magpapatuloy ang tanggihan nyo, matatalo kayo sa pustahan ninyo laban kay Leng mo. Nitong mga nakaraang araw, piniga ko na ang utak ko. Pero wala pa rin akong maisip na paraan para malutas ito. Kaya siguro, kunin mo na lang ang pera at itakas mo na ang mag-ina mo. Ha? Paano ka na kung aalis ako? Huwag kang mag-alala, magiging ayos lang ako. Kahit na maging ayos ka pa, ayaw ko pa ring tumakas. At ayaw ko ring ang aking anak ay hindi makatingin ng diretso sa harap ng mga kaibigan niya. Ha? Pero kapag natalo ka, kailangan mong magbayad ng $1,000,000. Makinig ka lang sa akin, hindi tayo matatalo. Sige, ano na ang susunod? Ano nating gagawin? Pupunta tayo sa TV station. Ipapakita ko kina Leng mo ang bagsik ng modernong panahon. Boss Leng, sinasabi mo bang ang batang ito ay gustong makipagtulungan para sa isang bagong programa? Tama, mayroon akong magandang programa. Basta't ang TV station ay makikipagtulungan sa amin, siguradong magiging sikat ito. Nakapagtapos ka ba sa sikat na universidad? O baka naman, nakagawa ka na ng sikat na programa? O baka naman, may koneksyon ka sa mga matataas na opisyal? Wala sa mga iyon? Isa ka lang palang hamak na lalaki. Bakit naman ako maniniwala sa iyo? Subukan niyo muna, wala naman kayong mawawala. Ang dami na naming programa sa TV station, hindi na nga namin matapos-tapos. Wala kaming oras para makipaglaro sa isang hamak na lalaking tulad nito. Heto ang $250,000. Kami na ang magbabayad para sa programa. Pwede na ba iyon? Mukhang malapit si Boss Leng sa batang ito. Talagang handa siyang gumastos ng malaking pera. Wala kang pakialam doon. Sabihin mo na lang kung ayos ba. Pwede nyo munang tingnan ang aking plano. Sinisiguro ko na ang isang ito ay mas maganda kaysa sa kahit anong nakita nyo na. Titingnan ko dahil lang sinabi mo, nakakahiya naman sa akin iyon. Siyempre, kung papayag si Boss Leng, nasamahan ako ng isang gabi. Manigas ka. Nababaliw ka na ba? Sinaktan mo siya. Paano na ang programa mo? Gusto mo pa bang manalo sa pustahan? Nagawa mo akong saktan. Ako ang direktor ng TV station. Sinasabi ko sa'yo, kahit gaano pa karaming pera ang ibigay mo, wag mo nang asahang magkaroon ng programa rito. Ang lakas ng loob mong sabihan, ang babae ko ng ganyan? Sinabi niyang babae niya ako. Bahala na, hindi ko na itutuloy ang programang ito. Pag-isipan mong mabuti. Leng mo, malaki ang nawala sa akin dahil sa ginawa mo. Kuya Feng,
Kumusta, maayos ba ang usapan? Huwag mo nang itanong. Binugbog ko ang pinuno nila. Ano? Ibig sabihin ba niyan ay tapos na ang programa? Paano na ang pustahan? Paano ka mananalo? Ganito na lang. May iniwang mana ang tatay ko. Gamitin mo muna ito. Hindi pa tayo talo. Hindi tayo mawawalan ng paraan. Taba. Hindi ba? Galing ka sa TV station ng bayan. Kung ayaw sa atin ng TV station ng lungsod, pupunta tayo sa TV station ng bayan. Sigurado ka ba? Nasa lugar na ito, makakapagsimula ng show. Kahit na sabihin nating magsimula ang programang ito sa TV station ng bayan, ilan lang ba ang manonood? O kaya naman, baka mas mabuting makiusap sa TV station ng lungsod. Ang taong may galing, hindi umaayaw sa maliit na platform. Basta't ang sinabi ko na magsimula ang programa, darating ang mga manonood. Station manager, tungkol sa bagay na ito. Uy, station manager, ito nga pala ang dati ko nang naipakilala sa inyo, si Lin Feng. Kumusta? Station manager, yung mga sikat dati, yung mga sexing damit at yung mga sayaw benta. Ang lahat ng iyon ay ideya lahat ni Kuya Feng. Wow, napakagaling. Kung papayag ka na magbenta sa aming station. Ang aming station ay siguradong todo suporta. Sige. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Ilabas nyo na agad ang mga magagandang babae rito. At simulan na natin. Anong sinabi mo? Ako, ang ibig kong sabihin ay, palabasin sila para sa programa. Pipili ako ng host. Tama. Ito si Wenwen, ang pangunahing bituin ng station. Ngiti ka naman. Hindi maganda ang ngiti mo? Hindi pwede. Ito si Changqian, bagong pasok na inosenteng kunwari. Tingnan mo siya. Masyadong payat at walang laman. Paano magiging host? Hindi pwede. Teka lang ako. Ito naman si Yuan Yuan, pinakamaganda ang katawan. Pinakamatamis ang ngiti. Pwede na siguro to. Boss, seryosong pagbebenta ang gagawin natin kapag ganyan ang ginawa mo. Maire-report tayo niyan. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi. Kuya. Pwede talaga ito. Boss, ito ayaw mo. Yun, ayaw mo rin. Ano ba talaga ang gusto mong klase ng host? Boss Leng, baka gusto niyo pong subukan. Ako. Nabubaliw na talaga ako. Bakit ba ako pumayag sa kanya? Na maging host? Maliban kay Boss Leng, ang iba lumingon at tumawa. Kuya Feng, ikaw talaga ang may paraan. Pero, yung mga babae kanina, magaganda naman talaga sila. Pero pag nasa entablado na, parang pakiramdam ko, may kulang pa sa kanila. Siyempre naman, kung magtatagumpay ba itong TV shopping ay nakadepende sa host sa pagpili ng host. Hindi lang dapat maganda ang katawan, dapat may dating din at madaling lapitan. Si Boss Leng ay kilalang Ice Queen. Kung sasabihin mo na maganda ang katawan at may dating siya, hindi ko itatanggi. Pero ang sabihing si Boss Leng ay madaling lapitan. Hindi ba parang imposible iyon? Hindi lang talaga agad makahanap ng tamang tao. Kaya susubukan muna natin si Ching Chu. Loko ka talaga. Yan ang ngiting iyon. Ayos na. Sa paghahanda ng programa, pakiusap ay asikasuhin nyo na po. Sige. Paalam. Taba, yung mga pinapahanap kong delivery, nahanap mo na ba? Ako ang bahala, huwag kang mag-alala. Boss Leng, sa'yo ang pinakamabigat na gawain. Pagkatapos ng taping bukas, siguraduhing mababantayan ang bagong packaging ng coconut juice. Ang tagumpay ay nasa kamay mo. Mom? Puntahan ng boss at sabihing may hindi tama. Hindi 700 at 78. Hindi 78. 7 piso at 80 sentimo lang. Iuwi na ang dekalidad na buko. Ngayong bagong taon, huwag tumanggap ng regalo. Kung tatanggap man, gintong buko lang. Paano naisip ni Lin Feng ang mga ito? Nakakatawa talaga ito. Leng mo, anong gagawin mo? Magre-rebelde ka ba? Masama ang pakiramdam ng tagapamahala ng pabrika. Bantayan niyo siyang mabuti. Huwag niyo siyang hahayaang lumabas. At magwala muli. Kung wala si Leng Chingchu, titingnan ko kung paano ang batang iyon na si Lin Feng ay mananalo. Pinupuntiryan niyo siya. Hoy! Gusto mong magsumbong sa kasintahan mo? Managinip ka? Hintayin mo na lang siyang mapahiya ng husto at mamatay ng walang libingan. Ang iba pang mga produkto, handa na ba ang lahat? Hindi sapat ang buko lang. Sa trabaho ko, makakasiguro ka. Ang mga tindero sa kalye, pati na ang mga kanayon, nang mabalitaan nila na pwedeng magbenta sa TV, ay talagang sumusuporta sila. Sige, mabuti naman. Nasaan si Ching Chu? Bilisan nyo at tawagin siya. Magsisimula na ang programa. Ching Chu, pupuntahan ko siya. Huwag na kayong maghintay. Hindi siya makakarating. Anong sinabi mo? Akala mo ba? Dahil iniwan mo si Jiang Ze, ay hindi ko na alam ang laro mo.
Sinasabi ko sa'yo, ikinulong ko na si Leng Qingchu. Kung wala siya, titingnan ko kung paano ka mananalo. Handa na ang pagkain. Anong problema? Nandito na ako. Kumusta na ang lagay ni Munting Day? Mabuti na siya. Sabi ng doktor, makakalabas na siya agad. Mabuti naman. Mag-divorce na tayo? Anong sinabi mo? Kunin mo ang perang ito. Umalis na kayo rito ni Munting Day. May relasyon ba kayo ni Leng Qingchu? Kaya mo ba kami? Iiwan ang anak mo? Hindi sa ganoon. Ang pustahan namin ni Leng mo. Mukhang matatalo ako. Ayaw ko na magdusa ka kasama ko. Nakipagpustahan ka para iligtas ang anak natin, kay Leng mo. At ngayong natalo ka. Hindi mo dapat pasanin ang utang ng mag-isa. Akala mo ba ako si Ye Wanchu ay ang tipo ng tao na sasama lang sa ginhawa at iiwan ka sa hirap? Pero, Walang pero-pero. $1 milyong lang yan. Sabay nating babayaran. Asawa kita. Tatay ka ni Munting Day. Kaya mo yan. Tagapamahala ng pabrika. Kahapon, hindi ba siya lumabas? Gusto niya sanang tumakas, pero hinarang ko siya. Leng mo, hindi ka ba natatakot manalo ng hindi patas? Ang nanalo ay hindi sinisisi. Malapit na ang oras. Sige, dalhin niyo rito si Lin Feng. Huwag niyo siyang hayaang makatakas. hindi na kailangan. Nandito na ako. Lin Feng, akala ko tumakas ka na. Wala pang resulta ang pustahan natin. Bakit naman ako tatakas? Lin Feng, gusto mo mang tumakas? Makakaalis ka ba? Halika rito, huwag kang tumakas. Patawad. Ako dapat ang humingi ng tawad. Pinahirapan kita. Mabait na pamangkin. Ang round na ito, ako ang nanalo. Lin Feng, ayon sa pustahan, dapat ka nang maghubad na takbo. At ang $1 milyong na bayad, kailan mo ibibigay sa amin? Hindi na ako magiging tagapamahala ng pabrika. Kanselado na ang pusta nyo. Ngayong sumusuko ka na, huli na ang lahat. Hindi pa tapos ang oras. Hindi pa sigurado kung sino ang panalo. Ilang minuto na lang ang natitira. Bakit ka pa nagpapanggap? Dahil sabi mong nagpapanggap ako, maglakas loob ka bang dagdagan ng pusta? Talo ka na nga, maglalakas loob ka pang dagdagan ng pusta. Tama. Bukod sa dating pusta, magdadagdag ako ng isang kamay kapag natalo ako. Ibibigay ko ang kamay na ito sa iyo. Pero kung manalo ako, kung sino ang nanakit sa kanya, dapat putulin ang kamay niya. Tagapamahala ng pabrika. Ano ang kinatatakutan mo? Siguradong talo na siya. Sinasabi lang niya iyan, para takutin tayo. Sige, payag ako. Kayong dalawa. Magdala rito ng telebisyon. Gusto kong makita niya nang malinaw ang pagkatalo niya. Salubungin natin ang ating host ngayong gabi. Teka, hindi ba nandito ang host? Sino ang nasa telebisyon? Pinalitan mo ang host. Bakit? Pwede kang gumamit ng matalinong plano, pero ako bawal gumamit ng kontraplano. Huwag kayong mag-alala. TV station ng bayan lang ito. Anong audience ang meron ng TV station ng bayan kahit sumikat pa? Ang programa niya, ilang tao ba ang handang magbayad ng malaking halaga para bumili ng juice ng niyog? Tama, akala mo ba dahil sa bulok na TV station at bulok na programa ay mabebenta mo ang juice ng niyog sa mataas na presyo na naginip ka ng gising? Tapos na ang oras. Hindi na ubos ang stock niya ng juice. Talo siya. Sige, putulin niyo ang kamay niya. Nagsisinungaling ka. Hindi pa tapos ang oras. Sabi ko tapos na ang oras, kaya tapos na. Patayin sila. May malaking pabuya ako. Nasaan ang plano mo? Wala na akong ibang plano. Akala ko kung matalo sila at tumanggi, makikipagtalo lang ako. Hindi ko akalain na gagawin nila ito. Ganito na ba kabagsik ang mga negosyante ngayon? Gagawa ako ng daan para sa iyo. Tumakas ka na. Takbo. Gusto mong tumakas? Huli na? Bata, hindi ba? Akala mo ay siguradong panalo ka na. Ha, sige, magyabang ka pa. Paano siya maikukumpara sa isang pinakamagaling na tulad niyo? Ang batang ito ay sinuwerte lang ng ilang beses. Ngayon, para na siyang isang talunan? Tama. Dahil aso siya. Dapat lang siyang makatikim ng dumi. Jiang Zi, mahusay ka talaga. Tikman mo itong mainit-init pa. Halika, pagsilbihan si Senyorito Lin. Sa pagkain. Huwag niyo siyang apihin ng ganyan. Lin Feng, umalis ka na. Paano ako aalis? Tigil. Tigil. Sino maglalakas loob na galawin si Kuya Feng? Lin Feng, ikaw ang nakipagpustahan. Ngayong mukhang matatalo ka na. Ayaw mo na bang aminin? Leng mo, nanalo na ako. Hindi, kahit ginawa mo pang host ang asawa mo. Ano naman, ang juice ng pabrika natin. Wala pa rin naibebentang kahit isang bote man lang. Taga-taga pamahala ng pabrika, ang mga truck sa labas, hinarangan na ang pinto. Paano nangyari iyon? Lin Feng, paano mo? Paano mo iyon ginawa? Ngayong holiday walang ibang regalo. Kintong buko lang ang tanging regalo. Nakakapagbenta na pala sa TV ngayon. Ang bilis talaga ng panahon. Subukan nating bumili.
Hello? Oo. Gusto ko ng isa. Yung tinatawag ninyong, oo yun, gintong buko. Bigyan niyo ako ng isa. Okay. Sige. Sino ba to? Hello. Ito ang binili mong gintong buko. Pakicheck po. Hoy, sinasabi ko sa'yo, sa TV na ito, pwede na talagang bumili. Nagde-deliver pa sila sa bahay. Ang lupit talaga. Bumili ka na para sa akin. Oh, gusto mo ng 3 kahon ng juice. Sige, magpapadala ako agad ng tao. Sige po, papunta na ang delivery. Hindi maubos-ubos ang benta. May makakatulong ba sa akin? Nabunutin ang linya ng telepono. Oras na para tuparin ang pusta. Ginoong Lin, nakikiusap ako. Chingchu, ako ang tunay mong tito. Ikaw, tulungan mo akong magsalita. Ako, hindi na muling lalaban sa inyo. Noong inagaw mo ang pwesto ko at ikinulong ako, hindi mo naisip na tito kita. Ngayong talo ka na. Naalala mo ako. Kuya Feng? Ang tatlong ito, anong gagawin natin? Kuya Feng, kasalanan ko ang lahat. Mali ako. Ako? Siya iyon. Pinilit niya lang ako. Jasra, isa siyang tagapamahala ng pabrika. Inutusan niya akong kalabanin kayo. Ako, hindi ako makatanggi sa kanya. Tama. Siya ang nag-utos sa amin. Wala kaming kinalaman dito. Sinasabi, ninyo ay, puro kalokohan. Sapat na ang bugbog. Leng mo, ayon sa ating pustahan. Dapat ka nang lumuhod. Hindi. Boss Lin, pwede bang palitan ang pustahan? Ito, kapag kumalat ito. Ako, wala na akong mukhang ihaharap. Kung ayaw mong lumuhod, iwan mo na lang ang isang kamay mo. Boss Lin, ako, hindi talaga kita mabasa. Sumusuko na ako. Sileng mo. Maging maawain po kayo. Patawarin niyo ako. Hayaan niyo na lang akong makaalis. Sabi ko na sa inyo, basta gusto ko sa atin ang lahat ng pera. Kuya Feng, alam ko na, noong tinulungan mo ako na ibenta ang mga palda, henyo ka talaga. Huwag nang madaldal. Tara na, hatian na ng pera. Hatian na. Hatian na tayo. Nagbago na talaga siya. Boss Leng, ito ang sa iyo. Kunin mo. Ipagluluto ko muna kayo. Huwag na magluto. Ngayong araw, kain sa labas tayo. Ate, napakasipag mo talaga. Siyempre naman, sa buhay ni Lin Feng, ang pinakamaswerteng nangyari ay ang mapangasawa siya. Kung hindi dahil kay Wan Chu na tumulong agad, ay lagot na ako. Kuya Feng, napakabait ni ate. Bakit hindi kayo isang halik? Boss Leng, hindi ba? Halik na. Gusto mo? Isang halik. May gagawin pa ako. Aalis na muna ako. Ako, iatid ko na siya. Boss Leng, bakit ang bilis mo maglakad? Huwag kang magkamali. Ang halik na ito ay pasasalamat sa iyo. Salamat ha. Hindi. Walang mali. Gusto mo bang maging tagapamahala ng pabrika? Ang tatay ko, bago pumanaw ay nagsabi na naghahanap ng isang manugang para maging tagapamahala ng pabrika. Tagapamahala ng pabrika. Sanay na akong maging malayang tao. Hindi ko kaya ang trabahong ito. Ano ba ang wala sa akin na mayroon si Ye Wan Chu? Mabuti ka naman talaga. Kapag pumayag ka lang, ako at ang ilang milyong dolyar na pabrika ay magiging sa iyo lahat. Mayroon na akong asawa at anak at mahal na mahal ko sila. Pero baka hindi ka naman nila mahal. Ano naman ngayon? Basta sa buhay na ito, hindi ko na sila bibiguin. At saka, itinuturing lang kita bilang kasosyo. Kasosyo. Ang mga nanliligaw sa akin ay abot ng 5,000. At kasosyo lang ang tingin mo sa akin. Asawa. Ako? Asawa, buksan mo ang pinto. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Ate, aalis na ako. Huwag mo na akong ihatid. Kuya Feng, anong ginagawa mo rito? Tapos na ba? Kayo mag-usap ni Boss Leng. Kung hindi ka magsasalita, walang mag-aakalang pipi ka. Asawa. Ikaw, okay ka lang ba? Sanang masakit. Asawa, okay lang ako. Nagpapanggap lang ako. Maniwala ka sa akin, please. Lin Feng, galit ako sa iyo. Asawa. Asawa, buksan mo ang pinto. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Kami ni Boss Leng, talagang wala lang. Kasosyo lang kaming dalawa. Asawa. Mahal mo talaga ako. Umalis ka. Kuya Feng, ano kaya?
Sa bahay ko muna matulog ng isang gabi. Hintayin mong lumipas ang galit ni ate bukas bago ka bumalik. Wala na tayong magagawa. Tara na. Boss Leng, Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sumama ka sa akin. dahil sa sobrang tindi ng pagtanggi mo kay Boss Leng, siguradong galit na galit siya sa iyo ngayon. Mas mabuti ng malinaw. Para sa ating lahat, umuwi ka na. Hindi ka na sasama sa akin. May sarili akong bahay. Bakit ako matutulog sa inyo? Sigurado ka? Tara na. Asawa? Ikaw, hindi ka umuwi kagabi. Dito ka lang natulog. Papasok na ba si Munting Day? Ihahatid ko na siya. Ayoko. Munting Day, mali si tatay noon pero nagbago na si tatay. Hindi ako naniniwala. Siguradong nandito ka lang, May, para perahan si nanay. Umalis ka na. Munting Day, paano naman kukunin ni tatay ang pera ni nanay? Ayokong makinig. Ayokong makinig. Ayokong makinig. Kagagaling lang ni Munting Day. Huwag mo muna siyang guluhin. Sa susunod, tutulungan kitang magpaliwanag. Umalis ka muna ngayon. Sige, sige. Aalis na muna si tatay. Munting Day, ngayon si tatay ay talagang nagbago na. Nanay, pinaalis ko na ang masamang tatay. Ang galing ko, di ba? Malaki na si Munting Day. Kaya na kitang protektahan. Kailangan dahan-dahang baguhin ang tingin ni Munting Day kay Lin Feng. Paalam, Munting Day. Patawad to. Wisit na bata. Nakuha ko rin ang pagkakataon. Bitawan mo ako. Si Lin Feng ang nag-utos sa iyo. Alam ko na maayos na ang lahat. Niloloko lang si nanay. Oo, tama ka. Si Lin Feng nga ang nag-utos sa akin. Ang masamang bata ay dapat lang na maparusahan. Lin Feng, hindi kita makuha, pero ang anak mo ay kaya ko. Ipapatikim ko rin sa iyo ang pait ng away mag-ama. Nay, bakit ka nandito? Ano na naman ang kailangan mo? Wancho, may nahanap akong kadate para sa iyo. Napakaganda ng kalagayan niya. Kapag nagpakasal ka, giginhawa na ang buhay mo. Nay, nandito po kayo. Asawa, ito ang pampalakas na binili ko para kay Munting Day. Nay, yung mga sinabi mo kanina, ituturing kong hindi ko narinig. Huwag mo na itong banggitin. Ano ang sinabi ni nanay? Wala lang iyon. Kung ang pabigat ka lang na ito ay hindi magpapakasal muli, paano ko makukuha ang dote ko? Nanay. Sino ang gumawa nito sa'yo? Ikaw ang sumakit sa kanya. Ako, Wanchu. Kasama ko si Taba kanina. Nang umalis siya, natulog ako sa pinto. Alam mo naman, wala akong pinuntahan. Tumatangok at umiiling. Ano ba talagang ibig sabihin nito? Pinapunta niya ang masamang babae para apihin ako. Masamang babae. Yuchu Yue. Salamat sa langit. Bakit ka sumisigaw? May itinatago ka ba? Kahit taga-probinsya lang ako, alam kong may kirida siya sa labas. Bakit ka pa sasama sa kanya? Hindi totoo yan. Asawa ko Munting Day. Makinig kayo sa paliwanag ko. Anong palipaliwanag? Ayaw mo lang kay Munting Day dahil pabigat lang siya. Nay! Huwag mo akong tawaging Nay. Hindi ko yan matatanggap. Dati pa, sabi mo pabigat lang si Munting Day. Pabigat ka lang. HMP. Ngayon ayaw mo nang aminin. Iyon ay dahil sa akin. Tama na. Umalis ka na. Hoy, Taba! Hanapin mo si Yuchu Yue para sa akin. Papatayin ko ang babaeng yan. Lin Feng, pinatawag mo ako dahil gusto mong balikan ng kahapon? Sa babaeng ahas na gaya mo, balikan ang kahapon, pue. Ikaw, humingi ka ng tawad sa anak ko. Kung hindi... Kung hindi ano? Papatayin mo ako? Ang isang malanding gaya mo, aakitin si Kuya Feng. Alam mo ba na kahit si Leng Qingchu na may ganoong katayuan, napakagandang babae, ay hindi man lang tiningnan ni Kuya Feng. Tapos ikaw pa. Ano naman ngayon? Sinasabi ko sa iyo, ako si Yuchu Yue ay hindi katatantanan.
Talagang gagawa ako ng gulo sa bahay. Gusto mong tulungan kita sa asawa at anak mo. Sige ba? Lumuhod ka at magmakaawa. Ganoon ba? Iniisip ko pa naman na kung susunod ka, bibigyan kita ng pabuya. Akala mo ba, ganito akong tao? Ikaw, hindi ba ganoon? Boss Lin, ang galing mong tumingin ng tao. Ate, nawala ako sa sarili, kaya nang gulo sa anak mo. Mali ang hinala mo kay Boss Lin. Kasalanan ko. Mali ako. Asawa ko? Malinaw na ang lahat. Huwag ka na magalit. Lin Feng, ang perang ito ay binayad mo sa kanya para magsinungaling. Ang galing mo. Nakakasuka ka talaga. Lumayas ka. Boss Lin, ginawa ko ang gusto mo at sinabi ang totoo kay Ye Wanchu. Pero kung hindi siya maniniwala, wala na akong magagawa roon. Pero, hinanap mo siya ng maayos. Tapos itong si Ye Wanchu ay nagmaldita pa sa'yo. Hindi tulad ko, na nag-aalala lang kay kuya. Manahimik ka. Lumayas ka na. Boss Lin, sa yaman mong iyan, kahit sinong babae ay makukuha mo. Sabihin mo lang, at susunod ako sa'yo. Sabi ko, lumayas ka. Ikaw! Kuya Feng, sa tingin mo, baka si ate ay nakakaramdam ng selos? Selos? Anong ibig mong sabihin? Isipin mo, pati si Boss Leng na isang napakagandang babae ay hinahabol ka na samantalang si ate ay isa lamang simpleng may bahay. Kaya naman, hindi maiwasang mag-isip siya ng kung ano-ano. May punto ka sa sinabi mo. Taba, gumagaling ka na ha? Station manager na ako ngayon? At dahil iyon sa iyo, Kuya Feng, yung ginawa mong programang TV shopping noon, ngayon ay naging sikat na sa istasyon. Natatakot sila na baka umalis ka at dalhin ang show. Tamang-tama, nagtrabaho na ako rito dati at dahil bata mo rin ako, kaya ayun, naging station manager ako. Taba, ang galing mo ha? Kuya Feng, si ate dati ay nagtrabaho sa show natin bilang isang host, di ba? Bakit hindi gawin siyang full-time? Kapag ang tao ay naging busy, hindi na siya mag-iisip ng kung ano-ano. Huwag na. Ha? Ang pagiging host lang ay hindi sapat para sa asawa ni Lin Feng. Kung ganoon, ano ang plano mo? Gagawin ko siyang boss. Sige, sige. Matabang Lee, pinapahanap kita kung saan makakabili ng bus. Bakit mo ako dinala rito? Kuya Feng, nagtanong-tanong na ako kung gusto mo sa madaling panahon na makabili ng bus para kay ate na magmaneho. Anong nangyari? Kuya Feng, masama ba ang pakiramdam mo? Ay hindi pala. Ano nga ulit ang sinasabi ko? Kung gusto mong maging katulad ni Boss Leng si ate na may sariling kumpanya at boss, huwag kang magbiro. Kailangan mong bumili sa pabrika ng buko ng mga second-hand na bus dahil wala talagang stock ng bago. Lin Feng, ano ba ang tingin mo sa akin? Tinanggihan mo muna ako. Tapos ngayon gagamitin mo ang sasakyan ko. Para itaas ang posisyon ng asawa mo. Tao ka pa ba talaga? Hindi. Boss Leng, pagkakamali lang ito. Isang malaking misunderstanding. Ang Kuya Feng ko, ayaw niya talagang pumunta rito. Ayaw pumunta. Ngayon pala, ayaw mo na akong makita ha? Hindi. Si Kuya Feng ay gustong pumunta. Gusto niyang pumunta. Gustong pumunta? Oo. Gusto mo akong lokohin? Para maging boss ang asawa mo, no? Hindi ako iyon. Huwag ka nang manggulo. Sinisigawan mo ako. Kayong mga babae, itigil nyo na ang pagiging makulit. Pwede ba? Teka lang. Sige na. Chingchu. Teka lang. Ang batang si Lin Feng na ito, maging saksi ka lang, ay nagbigay na ng ganito kalaking pera. Mukhang malaki na ang kinikita niya ngayon. Kailangan kong gumawa ng paraan. Hindi ko siya pwedeng palampasin lang. Kuya Feng, ayos ka lang ba? Kasalanan ko ang lahat. Wala kang kinalaman dito. Kung may sisisihin ka, sisihin mo ang kapugian ni pare. Kaya, daming utang na loob. Kumpara sa akin, medyo kulang ka pa. Tara na.
Aalis na kayo agad. Yung kumpanya ng transportasyon mo, itutuloy mo pa ba? Hindi ka na ba galit? Napag-isipan ko na. Maraming beses mo akong tinulungan. At sa wakas ay humingi ka ng pabor. Kung hindi ako tutulong, ay napakasama ko naman. Ito ang kontrata ng paglilipat para sa mga gamit na sasakyan. Kapag napirmahan mo na, pwede mo nang suriin ang mga ito. Bakit pa susuriin? Nagtitiwala ako sa iyo. Chingchu, maraming salamat talaga sa pagkakataong ito. Huwag kang mag-alala. Sa bayad ng paglilipat ng sasakyan, hindi kita lalamangan. Ang pinapahalagaan ko ay ikaw. Hindi ito tungkol sa pera. Nga pala, papirmahin mo rin ang asawa mo. Kapag nakapirma na siya, ang pagmamayari ng sasakyang ito ay mapupunta na sa kanya. Maalalahanin ka talaga. Kapag natapos ko na ito, pasasalamatan kita ng husto. Tara. Boss Leng, kung hindi mo ito gagawin, Paano mo makukuha ang gusto mo? Anak, sinabi ko na sa iyo noon pa na iyang si Linfeng na iyan ay hindi mabuting tao. Nay, huwag ka na magsalita. Ayaw kong makinig. Hindi ka nakikinig sa akin. Balak mo ba na makasama siya sa isang buhay? Wala siyang pera at wala ring kapangyarihan. Nay, meron na siya ngayon. Siya ngayon, mas lalo siyang naging malala, di ba? Isa lang siyang lasenggo at puno ng kasinungalingan. Ikaw, paano ka nakapasok dito? Kanina pa ako kumakatok, walang pumapansin sa akin. Kaya umakyat ako sa pader. Umakyat sa pader. Matanda ka na. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Anong ginagawa mo rito? Sa daan ni Munting Day papuntang eskwela, hindi ba siya binubuli? Kaya bumili ako ng ilang sasakyan. Balak kong magtayo ng kumpanya para sa paghatid sundo ng mga bata. Ito ang mga dokumento. Kapag pinirmahan mo ito, sa iyo na ang kumpanyang ito. Gusto mong ipagtayo ako ng kumpanya? Oo. Ikaw, bibili ng ilang sasakyan, ng ilang malalaking school bus. Naku, Linfeng, iyang pagyayabang mo, hindi mo pa rin binabago. Alam mo bang ang isang sasakyan ay nagkakahalaga ng $10,000 sa isang tambay na tulad mo? Tingin ko, kahit kalahating gulong ay hindi mo kayang bilhin. Nay, meron na si Linfeng ngayon. Linfeng, Ito. Hindi ba ito ang kontrata? Linfeng. Sabihin mo kung gusto mo ng diborsyo. Gumagawa ka pa ng pakulo. Masaya ba ito? Hindi ito iyon. Wala akong ginawa. Siguradong nagkamali si Chingchu. Chingchu. Napakalambing naman ng tawag mo. Siya ba ang bago mong nobya? Nay, wag na po kayong makisali. Siya ay aking kasosyo. Sinigawan mo ang nanay ko. Linfeng. Ngayon alam ko na. Dahil mayroon ka ng bagong sinta. Gusto mo na akong idiborsyo. Sayang. At akala ko ay nagbago ka na. Hindi ko siya sinigawan. Nagpapaliwanag lang ako. Hindi na magbabago ang masama, anak ko. Ang ganyang tarantado. Bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya kung gusto niya ng diborsyo? Ibigay mo na. Sa ganda mong iyan, makakahanap ka pa ng mas higit sa kanya. Ikaw, anong gagawin mo? Hindi ba gusto mong magdiborsyo? Pagbibigyan kita. Linfeng, inuutusan mo noon si Yu Chuyue na apihin si Munting Day. Ngayon ay may pakulo ka na naman. Ano ba talaga ang balak mo? Anong balak ko? Gusto ko lang nakasama kayo ni Munting Day na mamuhay ng masaya. Mali ba iyon? Ang pang-aapi ni Yu Chuyue kay Munting Day ay wala akong kinalaman. Isang pagkakamali lang ang kontratang ito. Kung gusto ko talagang makipagdiborsyo, kailangan pa ba ng ganitong gulo? Sa madaling salita, naisip mo pa rin ang totoong diborsyo. Anak ko, ang bibig ng lalaki ay puno ng kasinungalingan. Huwag kang maniniwala sa kanya. Ayaw nyo maniwala. Maghintay kayo. Tatawagin ko si Leng Chingchu para magpaliwanag. Anak ko, huwag ka nang malungkot. Ang malungkot para sa ganyang lalaki ay hindi sulit. Nakahanap na ang nanay ng kapalit niya. Siguradong mas higit pa siya rito. Nay, hindi pa ako hiwalay, pero nagdala ka na ng kadate. Para sa ikabubuti mo to. At saka, tingin lang naman, ano bang kinatatakutan mo? Senyorito Wu, nandito ka na. Talagang kisig lalaki mo.
Ikaw pala. Magkakilala kayo? Nagkita na kami sa ospital. Hindi ko akalain na si Ginang Ye ay anak ni Tia Zhang. Kaya pala, napakaganda mo. Bolero ka talaga, Senyorito Wu. An ito ba yung sikat na coconut juice sa merkado? Balita ko ay mahal yan. Dahil regalo ito, hindi ako magbibigay ng mura. Mahirap nang mabili ang juice na to. Nagbayad pa ako ng malaki para lang makuha ito. Napakabait niyo, Senyorito Wu. Anak, bakit nakaupo ka pa riyan? Bumati ka naman. Nay, itong juice na to ang yaman mo. Hindi mo ba alam na ito ay... Nagtratrabaho siya sa ospital, matalino siya, may-ari siya ng mga supermarket, kumikita ng ilang daang piso sa isang araw. Kung sasama ka sa kanya, di hamak na mas mabuti kaysa kay Lin Feng. Dito ako uupo. Pwede ba? Rumespeto ka naman. Ginang Ye, mula nang makita kita sa ospital, nahulog na ang loob ko sa iyo. Basta't magpakasal ka lang sa akin, lahat ay gagawin ko. Bitawan mo ako. Chingchu, ipaliwanag mo sa kanila ang lahat. Kayong Kayong dalawa. Sino ba siya? Bago mo itanong yan, hindi ba dapat ipaliwanag mo muna ito? Ano pang dapat ipaliwanag sa kanya? Hindi ba't dinala niya lang ang kerida para hamunin tayo? Anong kirida ang sinasabi nyo? Wan Chu? Hindi ba't kilala mo naman si Ching Chu? Kilala ko nga siya. Pero hindi ko alam na ganito na pala kayo kalapit sa isa't isa. Ano ba? Kaya ko nga siya dinala rito agad para magpaliwanag sa iyo. Sige, pakikinggan ko kung ano ang paliwanag niya. Hindi pa ako nakatakbo ng ganoon kabilis. Hayaan mo muna akong makapagpahinga sandali. Eto, pasensya na kung naabala kita. Magpahinga ka muna. Gusto mo ba ng tubig? Binibining Ye, noong nasa ospital pa, ang anak mo, hindi naman siya ganyan kaalaga. Mag-divorce na tayo. Wan Chu, huwag ka namang makinig sa sulsol ng iba. Sabi ko naman sa iyo, pakinggan mo lang si Ching Chu at malalaman mong hindi pagkakaunawaan lang ang lahat. Sulsol ba ito? Hindi ba't katotohanan lang ang sinasabi ko? At saka, sa sobrang lapit ninyo, mukhang malabo na hindi siya papanig sa'yo. Tama? Sino ba ang nakakaalam kung totoo ang sasabihin niya? Huwag kayong mag-alala. Hindi ako papanig sa kahit kanino. Tama? Si Boss Leng ay may mataas na katayuan, hinding-hindi siya magsisinungaling. Ching Chu, pakisabi na sa asawa ko ang lahat ng nangyari kanina dahil puro lang ito maling akala. Ang dokumentong iyon ay tunay na papeles ng diborsyo at si Afeng mismo ang pumirma rito. May gusto ka pa bang sabihin ngayon? Leng Ching Chu, ano bang pinagsasabi mo? Bakit mo ako hinahanap? Boss Leng, may gusto ka ba sa lalaking yung si Lin Feng? Wala kang pakialam. Boss Leng, kapag umalis ka, mahihirapan ka ng makasama siya. Boss Leng, may paraan ako para makuha mo siya. Patawad, pero mahal kita. Alam mo naman na mahiyain si Afeng. May mga bagay na hindi niya masabi. Ang divorce agreement na ito ay galing sa kanya. Alam mo naman, ang katayuan ko at ang katayuan mo. Paano kanya pipiliin kaysa sa akin? Lin Feng, may gusto ka pa bang sabihin? Hindi yan totoo. Wala akong ginawa. Ito ang dinala ko pa, galing abroad na big boss. Gamitin mo ito para tawagan ako. Basta gusto mo, ibibigay ko ang lahat sa iyo. Nanay, Asawa, Tapos na tayo. asawa, makinig ka sa paliwanag ko. Lin Feng, nakakasuka ka. Ang pagpapaliwanag ay pagtatakip. Ang pagtatakip ay katotohanan. Ginoong Lin, ang mga kasinungalingan mo ngayong araw ay sobra-sobra na siguro. tatay naman loloko. Nakakahiya ka. Tama? Puno ng kasinungalingan sa isang araw. Hindi ka ba nahihiya? Hindi talaga ako nagsisinungaling.
Nandoon din si Taba. Mapapatunayan niya yon. Maghahanap ka na naman ba ng saksi? Ginoong Lin, hindi mo naman siguro balak na tawagin ang lahat sa buong bayan para pumunta rito. Mayroon kang napakagandang asawa pero hindi mo pinapahalagahan. Kaya hindi na ako magpapakabait. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko siyang mabuti. Nananakit na naman si tatay. Umalis ka na. Patapusin mo muna ako, munting day. Ano ba ang dapat kong gawin para maniwala kayo sa akin? Matabang Lee, tamang-tama ang dating mo. Sabi mo nga sa kanila, Leng Qingchu, noong pinapirma mo ako noon. Hindi ba kontrata ang sabi mo? Oo nga, may problema ba roon? Magkaibigan kayo ni Taba. Kaya syempre, kakampihan ka niya. Hindi po. Ate, ako si Matabang Lee. Ako si Matabang Lee, na ngayon ay station manager ng TV station ng bayan. Wala akong dahilan para magsinungaling para sa iba. Lin Feng, mahilig kang magsinungaling at mahilig namang magyabang ang kaibigan mo. Bagay talaga kayong magkasama. Tama na. Huwag mo nang pagtapatin si Taba. Pirmahan mo na ito. Sandali lang. Hawakan mo ito. May paraan ako para matulungan si Kuya Feng na patunayan ang kanyang katapatan. Ha? Ako. Nagkamali talaga ako sa iyo. Station Manager Lee, ikinagagalak kitang makilala. Mabuti na lang, ako si Matabang Lee simula nang maging station manager. Mahilig akong magpakuha ng video ng buhay ko para sa mga material sa show. Kung hindi ay, ang ating si Kuya Feng ay talagang maapi sa pagkakataong ito. Salamat sa iyo. Ayos lang yon. Tsaka Kuya Feng, kung hindi dahil sa iyong programang TV shopping, hindi ako magiging station manager. Kung hindi ako naging station manager, ang mga tao sa istasyon, hahayaan ba nila akong magdala ng kamera at kumuha ng video kahit saan? Sabi mo, ang sikat na TV shopping ngayon at delivery ay mga ideya niya lahat. Nako, Boss Lin, pasensya na at hindi ko kayo nakilala agad. Maaari bang ang aking supermarket ay maisama rin sa inyong show? Pati na rin sa delivery. Maaari bang makasali rin ako? Madali lang pag-usapan ang pera. Nako, balak mo ba talagang bigyan ang aking anak ng sariling kumpanya? Totoo iyon. Para sa bagay na ito, ang ating si Kuya Feng ay nagbigay ng maraming pera at pagod. Ate, tingnan mo si Kuya Feng. Mahalaga ka talaga sa kanya para hindi ka mainip. Gumastos siya ng daang-daang libo para ipagtayo ka ng kumpanya. Ate, dapat mo itong pahalagahan ng mabuti. Mabait na manugang. Ano pang ginagawa mo dyan sa pinto? Pumasok na kayo sa loob. Pasensya na. Nagkamali ako ng hinala sa'yo. Hindi mo kasalanan. May naninira lang talaga sa atin. Uwi na tayo. Sige, uwi na tayo. Ikaw na ang bahala rito. Alis na kayo. Layas na. Matatanggap mo ba na sumuko na lang ng ganito? Masakit pa ba? Hindi na masakit. Mabait na manugang. Hindi ko akalain na ay nako. Wala akong nakita. Ituloy nyo lang yan. Ituloy nyo lang. Gabi na rin. Magpahinga na muna tayo. Sige. Ngayong gabi. Pumasok ka na rito at matulog. Sige. Hindi ko akalaing napakagaling ni Lin Feng. Kaya sa kalahati ng buhay ko ay maginhawa na ako. Managinip ka ng gising. Ikaw pala ang kerida na iyon. Anong ginagawa mo rito? Gusto mo ba ito? Lin Feng,
Ngayong kasabwat ko ang biyenan mo. Tingnan natin ang katapusan mo. Matutulog pa ako ng kaunti. Pagod na pagod ako sa ginawa mo kagabi. Kawawa naman ang anak ko. Nay! Ano po ito? Nang ihatid ko si Munting Day sa eskwela, nakita ko ang ibang mga nanay doon. Puro gintot pilak ang suot nila. Ang anak ko lang ang kawawa. Wala man lang kahit isang disenteng alahas pagkatapos ng maraming taon sa iyo. Nay, hindi ko kailangan ng mga ganyang bagay. Asawa, sa mga nakaraang taon, naging mahirap para sa iyo? Tara na. Bibili na tayo ngayon. Anong bibilhin? Sayang lang ang pera. Ang kailangan ko lang ay ang ating pamilya na laging ligtas. Ang mga gamit lang yan ay hindi importante. Kung hindi ka bibili, paano naman ako? Nay, anong ibig mong sabihin? Ang sabi ko, karapat dapat ka sa pinakamaganda. Tama, asawa. Ngayon, marami na akong pera. Kahit anong gusto mo, bibilhin ko para sa iyo. Tara na. Asawa, sabihin mo lang kung anong gusto mo. Wag na lang. Ang mamahal naman ng mga ito. Bakit naman ho? Maganda yung jade doon, oh. Tara, tingnan natin. Ikaw pala. Magandang araw, Boss Lin. Binibining ye. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't pinalayas ako ni Boss Leng sa pabrika? Kaya heto, nagtatinda ng jade para mabuhay. Halika. Tingnan mo, kung may magustuhan ka, bibigyan kita ng 20% discount. Buti nga sa'yo. Wanchu, sa iba na lang tayo tumingin. Huwag muna kayong umalis. Baka naman, hindi nyo afford? Paano hindi afford ng asawa ko? Hindi lang niya gusto ang mga tinda mo. Asawa, tara na. Anak, bakit ka nagmamadali? Si Lin Feng pa rin ang magdedesisyon. Lin Feng, tingnan mo ito, maganda itong jade na to. Nay, hindi siya mabuting tao. Alis na tayo. Lin Feng, huwag kang magmadali. Tingnan mo itong jade. Lin Feng, binasag mo ang jade ko. Hindi ka makakaalis ngayon. Magbayad ka. Nay, bakit mo ako tinulak? Lin Feng, ikaw ang hindi tumayo ng maayos. Bakit mo ako sinisisi? Nay, baka hindi mo lang napansin. Tapos, ang sarili kong anak hindi naniniwala sa akin. Ano pang silbi ng buhay ko? Lin Feng, isa ka namang boss. Ikaw ang gumawa ng gulo. Tapos isisisi mo sa iba. Wanchu, alam mo namang itong si Jiang Ze ay laging galit sa akin. Maniniwala ka ba sa kanya? Lin Feng, ang ibig mo bang sabihin, nakikipagsabuatan ako sa iba para pagbintangan ka? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Pero kung hindi iyon ay ano? Sige, alam ko na. Mayaman ka na kasi. Mababa na ang tingin mo sa aming mag-ina. Ako. Ikaw? Anong ikaw? Mababa lang ang tingin mo sa mahirap mong biyenan. Sige na, aalis na ako para hindi mo na ako makita. Talagang sinay mo ang nagtulak sa akin. Lin Feng, ang nay ko ay nakatatanda sa iyo. Paano kanya tutulakin? Tsaka, hindi naman siya ganoon kawalang magawa. Ginawa ko na ang iyong mga utos. At hinayaan si Lin Feng na basagin ang mga jade. Lahat ay sira na. Paano ang natitirang pera? Ano ang susunod nating gagawin? Paubos na ang pera ni Lin Feng. Kung magbabayad pa siya ngayon, tiyak na mabubangkarote siya. Sa oras na iyon, bilang isang tagapagligtas, magpakita kayo sa kanya. At siguradong siya ay susunod sa lahat ng gusto nyo. Paano kung hindi siya magbayad? E di makukulong siya. Hindi pa mas madali na magpakita ng pabor? Kapag natupad ang gusto ko, hindi kita pababayaan. Hindi raw pababayaan. Kapag nag-away na kayo, ang mga bagay na gusto ko, ako mismo ang kukuha. Huwag nang maraming satsat. Magbayad ka. Wanchu, tara na. Naghahanap lang siya ng gulo. Huwag mo siyang pansinin. Lin Feng,
Ayaw ko naman talagang lumabas para mamili. Pinilit mo lang ako. Ngayon tuloy, nasira ang gamit niya. At ayaw mong magbayad. Hindi ito tama. Kung hindi ka bibili, paano na ako? Sige! Alam ko na. Kasabwat mo ang biyenan ko, no? Ano? Hindi ko kilala ang biyanan mo. Anong ibig mong sabihin? Tatakasan mo ang bayad? Hindi kilala. Hindi kilala, pero pagdating niya, Tama dito na. niya ako dinala. Lin Feng, anong ginawa ni Nay sa'yo? Bakit mo siya sinisiraan? Ayaw mong magbayad, di ba? Ako na ang magbabayad. Sige na, sige na. Jade lang naman to, di ba? Babayaran ko. Sabihin mo, magkano ba? 800? Sige. 800? 80,000. 80,000? Pag nanakaw na yan? Sinasabi ko sa'yo, ang mga nandito sa pwesto ko ay mga klasikong jade mula sa Timog Myanmar. Marami kang nasira. Kaya ang 80,000 ay hindi naman masyadong mahal. At saka, sa tagumpay ng negosyo mo ngayon, hindi mo ba kayang bayaran ng halagang ito? Sabi mo, ang jade na ito ay mula sa klasikong jade ng Timog Myanmar. Siyempre, kung ayaw mong maniwala, magtanong-tanong ka pa. Naalala ko ang balita sa nakaraang buhay na may isang pwesto rito sa lungsod na nagbebenta ng klasikong jade mula sa Timog Myanmar. At nagbenta sila ng mura ng isang hiyas na nagkakahalaga ng higit sa 10 milyon. Posible kayang nandito yon? Kahit na sabihing, klasikong jade nga ito. Masyadong mahal ang 80,000. Pwede bang bawasan mo naman ang presyo? Sinasabi ko sa'yo, bihira lang ang mga gamit ko. Sulit ang ibabayad mo rito. Wala akong dalang ganitong karaming cash ngayon. Sa 2 araw pumunta ka sa bahay ko para kunin. Boss Lin ko, ang yabang ng sinabi mo kanina. Ngayon, hindi ka ba nahihiya? Sige, kahit na ngayon, hindi ka makapaglabas ng ganyang pera, pwede ka namang lumapit kay Boss Leng. Napakalapit ninyong dalawa. Itong 80,000. Ano lang ba iyan? Tama. Tumango ka lang. Iyang 80,000. Ako na ang magbabayad para sa'yo. Boss Leng, hindi pa natin oras para sumingit. Sinabi ko na sa'yo. Basta gusto mo, ibibigay ko ang lahat sa iyo. Sige. Kaya pala lagi mong sinisisi si Nay. May nararamdaman pa pala kayo sa isa't isa. Huwag ka ngang mag-isip ng kung ano-ano. Sinisigawan mo ako. Hindi. Kayong mga babae, bakit ba hilig ninyong sabihin iyan? At kailan ba kita sinigawan? Sinasabi ko na nga ba, may relasyon talaga kayong dalawa. Wala kang cash na pambayad. Paano kung ako na lang ang magbayad? Paano mo nalamang wala akong cash? Nakikinig ka ba sa tabi-tabi? Ikaw ba ang nagplano nito ngayon? Ang lakas ng loob mong magsalita. Bakit hindi mo ilabas ang pera? Huwag kang masyadong maingay. Sa huli aasa ka pa rin kay Boss Leng. Hindi ko kailangan ng tulong ni Numan. Huwag kang padalos-dalos. Sa kalagayan mo ngayon, ibebenta mo ang kumpanya para sa 80,000. Bakit pa? Alam mo pati kung magkano ang cash ko? Tapos sasabihin mong wala kang kinalaman. Leng Chingchu, akala ko magkaibigan tayo? Noong huling beses na sinadya mo akong i-frame, naisip ko na, wag na lang papatalo sa kanya. Ano? Gusto mo pang kalabanin si Boss Leng? Kung hindi dahil kay Boss Leng, hanggang ngayon ay isa ka pa rin, walang silbi na umaasa sa babae. Ang bawat sentimo na kinita ni Lin Feng ay galing sa sarili kong sikap. Gusto mo ako maging palamunin lang. Sa susunod na buhay na lang. 80,000 lang ba? Kikita ako niyan ngayon din. Kumita agad? Akala mo ba ikaw ang Diyos ng kayamanan? Na may kamay na ginto? Tama. Ikaw na bata ka dahil lang kay Boss Leng. Ay kumita ka ng pera, akala mo ay magaling ka na. Sasabihin ko sa iyo, kung wala si Boss Leng, wala kang kwentang basura. Lin Feng, kung ayaw mong magbayad, hindi na tayo magbabayad. Pero huwag ka namang magyabang. Asawa, sa lahat ng ating pinagdaanan, hindi ka pa rin ba naniniwala sa akin? Nitong mga nakaraang araw, ang lahat ng sinabi ko, at lahat ng aking pustahan. Kailan ba hindi nagkatotoo? Kailan ba ako natalo? May tumutulong lang sa'yo noon. Ang ngayon, sa sarili mo lang. Tingnan natin kung paano ka kukuha ng 80,000. Ang perang iyan, kapag kinita mo iyan, kahit baliktarin pa ang pangalan ko. Sabi mo iyan ha? Anong ibig mong sabihin? Pagsusugal sa bato? Ang mga materyales na ito, kukunin ko na. Kahit gusto mong bumili, hindi namin ibebenta. Ibebenta? Bakit naman hindi ibebenta? Nababaliw ka na ba?
Paano kung makakuha siya ng pinakamagandang jade? Paano na ako? Pwedeng bumili. Pero kulang ang perang ito. Kailangan mong dagdagan. Dagdag na pera. Sige. Linfeng, pwede bang huwag ka laging maghanap ng shortcut? Kung may pinakamagandang jade talaga rito, bakit hindi niya binubuksan? May utang ka ng 80,000. Huwag mong sayangin ang pera mo. Ano bang iniisip mo? Huwag kang magpakatanga. Ang materyales na ito ay may... May mata ka sa kalidad? Ang mga materyales na ito ay mga dekalidad na gamit. Kung makakakuha ka ng mahaling jade, yan ay 10,000 beses na kita. Boss Leng, huwag mo akong sirain. Sapat na ba ito? Hindi mo pwedeng bilhin. Binili ko na. Sige, tapos na ang bayaran. Gusto mong makaswerte ha? Sasabihin ko sa'yo, ang mga materyales na ito, pinulot ko lang sa kung saan-saan. Basura lang ang mga ito at walang kwenta. Ngayon ay nabigo na ang plano mo. Tignan natin ang gagawin mo. Sabi ko sa'yo, huwag mong bilhin. Huwag mong bilhin. Bakit hindi ka nakinig sa akin? Linfeng, tumango ka lang. Ang $80,000 na danyos at ang perang pambili ng materyales ay kakalimutan ko na. Kaya pala gusto mong marinig. Yan sa kanya. Kaya sinadya mong bilhin ang mga basurang yan. Paano naman mangyayari yun? Nakita ko talagang may kayamanan dito, kaya ko ito binili. Linfeng, nagtataka pa ako kanina. Sa galing umarte ni Jiang Ze. At sa talino mo, Linfeng. Paanong hindi nyo napansin na may problema sa mga materyales na ito? Yun pala, gusto mo lang maging palamunin? Oh, ganoon pala iyon. Sabi ko na nga ba nagpapanggap ka lang kanina? Palamunin na, mayabang pa pala ang gusto mo. Heto ang aking gintong subcard. Kunin mo ito. Gastusin mo hanggat gusto mo. Asawa ko, huwag kang makinig sa mga kalokohan nila. Hindi ko kailanman binalak na maging palamunin. Gusto ko lang na makasama ka. Bakit mo naman binili ang mga basurang iyon? Hindi ito basura. Mga kayamanan, itong may pinakamagandang jade. Kung hindi ka naniniwala, bubuksan ko para makita mo. Ipapakita ko sa'yo. Anito? Hindi ang isang ito, at heto pa. Hindi rin ito. Marami pa rito. Siguradong mayroon asawa ko. Siguradong mayroon. Halika na rito. Huwag kang magmadali. Heto pa ang isang malaki para sa'yo. Lumayas ka! Buksan mo lang ng dahan-dahan. Hihintayin ka naming lahat. Ang mga batong ito, ba ang sinasabi mong pinakamagandang jade? Sigurado akong may pinakamagandang jade dito. Nagkamali ba ako ng alaala? Anong nagkamali? Sinasadya mo lang ito. Nagpapanggap ka lang? Tama. Anong pinapanggap mo? Si Boss Leng ay mas mahusay kaysa sa walang silbi mong asawa. Kahit papaano, hindi kanya paluluhurin? Sa matigas na bato. Ang batong ito. Mali. May huling piraso pa. Bibilhin ko ito? Linfeng. Tama na. Asawa. Siguradong may pinakamagandang jade dito. Linfeng, baliw ka na talaga? Sa basurang batong ito, umaasa kang may makukuhang kayamanan? Linfeng, iniinsulto mo ako. Hindi pa ba sapat ang pang-iinsulto mo? Paano kita iniinsulto? Hindi ba't iniinsulto mo ang talino ko? Alam ng lahat na basura ang mga ito. Pero pinipilit mong pinakamagandang jade ito. Wala akong ginawa. Wala raw. Alam ko na. Matagumpay ka na ngayon. Mayaman ka na. Kaya minamaliit mo na ako. Kaya ininsulto mo muna si Nay. Tapos gagawin mo to sa akin. Sige, ganyan ka pala. Gusto mo lang makipagdiborsyo, di ba? Sige. Maghiwalay tayo. Wanchu. Wanchu, ikaw. Itong batong ito, ibinebenta mo ba? Ibinebenta mo ba? Sabi ko na sa'yo, basura lang yung bato. Sa'yo na yan? Sa'yo na. Lumabas ang berde.
Ito, may jade talaga. Ilabas ang gamit. Wow! Ang kulay at laki nito. Pare, ang galing mo talaga. Nakakuha ka ng kayamanan sa bato. Asawa. Sabi ko na sa'yo, may kayamanan dito. Ito ay mahaling jade na 10 milyon ang halaga. May kamay na ginto ka talaga. Ang lahat ng ito ay para sa'yo. Ikaw, ano ang ginagawa mo? Sa puso ko, ikaw ay walang katumbas. Pero kanina, sinigawan kita ng husto. Mabuti ka pa rin sa akin. Noong wala akong pera at naging gago ako, hindi mo ako sinukuan. Ye, Wancho. Napakaswerte mo na magkaroon ng ganitong asawa. Ang mga jade na ito ay akin. Hindi ka pa nagbabayad. Sa amin ang jade na ito. Tama na. Boss Lang, sa inyo rin ang kayamanang ito. Papayag ba kayo? Nakunin niya lang ito. Tama na. Kayo ang hindi nakakilala sa tunay na hiyas. Bakit niyo pa sinasabi ang mga ito? Malinaw na sinabi niyo kanina na ibinibigay niyo na ito sa kanya. Tama. Narinig ko ang lahat. Ang jade na ito, kunin niyo na. Kami, aalis na lang ng ganito. Paano ang kompensasyon? Hayaan na. Pagod na ako. Pare, ibebenta mo ba ang jade na ito? May koneksyon ako sa bahay ng subasta sa lalawigan. Itong sa iyo, magsisimula sa 5 milyong dolyar. 5 milyong dolyar. Kapag mayroon na akong pera, magiging tinitingala na ako. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Ibibigay mo ba ang jade na ito o hindi? Boss Lang, salamat. Kaya, magkaibigan pa rin ba tayo? Siyempre naman. Salamat sa tulong mo sa aking asawa. Ang utang na loob na ito, kaming mag-asawa, ay tatandaan ito. Mag-asawa. Sana nakilala noon, bago kinasal. Mamatay ka na! Mag-ingat ka. Hindi ko akalaing namatay ako sa kamay niya noon. At ngayon ay muli na naman. Huwag. 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 Doktor! Doktor! Bilisan nyo. Ihanda ang operasyon. Boss Lin, Gusto ko siyang mabuhay. Narinig mo ba ako? Lin Feng, kumalma ka lang. Basta't mailigtas mo si Wanchu. Kahit magkano ay ibibigay ko. Boss Lin, huwag kayong mag-alala. Gagawin namin ang lahat. Boss Lin, Ayaw kong marinig ang kalokohang iyan. Gusto kong mabuhay si Ye Wanchu. Narinig mo ba ako? Dapat siyang maging maayos. Boss Lin, Lin Feng, huwag kang ganyan. Paano niya maililigtas si Wanchu? Sige na. pupunta na ako sa operasyon. Naging matagumpay ito. Walang tinamaang vital organ. Obserbahan lang ng ilang araw. Salamat. Salamat pare. Wanchu? Wanchu. Patawad kung hindi dahil sa akin. Ayos lang. Asawa kita. Para sa iyo. Gagawin ko ang lahat. Wanchu, magpahinga ka muna. May aasikasuhin lang ako. Saan ka pupunta? Magtutuos kami ni Yu Chu Yue. Nababaliw ka na ba na nagawa mo pang saktan si Lin Feng? Kaya mo ba talagang sikmurain? Napanoorin siyang tangayin ang ating gintong jade. Pero hindi naman pwedeng nakawin na lang. Ayan na nga, hinahanap na tayo ng mga tao ni Lin Feng. Tayo ay naging suka ng lahat na... O kaya naman, tumakas na lang kaya tayong dalawa. Papayag ka na lang bang tumakas? Ano bang ibig mong sabihin?
Kuya Feng? Si Yu Chu Yue at si Jiang Ze ay hindi nahanap. Sila ay baka tumakas na sa ibang lugar. Ito? Ano bang ibig sabihin nito? Sino mang makakapagdala sa babaeng iyan na si Yu Chu Yue sa harap ko ngayon din. Magbabayad ako ng 100,000. 100,000? Kuya Feng, nababaliw ka na ba? Magbayad ng ganoon para lang sa isang tao. Hindi naman kailangan ng ganyang kalaking halaga. Gusto kong malaman ng lahat ng mga tao sa labas na ang sinumang magtangkang saktan ng aking pamilya ay mamamatay. Sige. Sasabihin ko na ito agad sa ating mga kasamahan. Total ang mga taong tumutulong sa akin sa delivery ay nasa kahit saan mang dako. Madali lang ang maghanap ng tao. Taba. Kuya Feng, halos $5 milyong ito. Kung itatapon mo lang, paano kung masira ito? Laruan lang ito. Sa iyo na. Anong ibig mong sabihin? Pupunta kami ni Wancho sa ospital para magbantay. Wala kaming oras para dito. Itago mo muna ito ng 2 araw. Sige. Nga pala, pati si Munting Dai. Tatay, dito lang ako sa bahay. Mabait si Munting Dai. Pupunta sa ospital si tatay at nanay. Wala kaming oras na samahan ka. Kay Tito Taba ka muna ng 2 araw. Ayoko po, malaki na ako. Kaya ko na ang sarili ko. Kuya Feng, paano kung hayaan na lang si Munting Dai sa bahay? Bibisitahin ko siya araw-araw. Salamat sa tulong mo. Ayos lang. Munting Dai, mag-isa ka lang sa bahay. Isara mong mabuti ang pinto at bintana. Naintindihan mo? Pupunta na si tatay sa ospital. Tara na. Magpakabait ka sa bahay. Lintek naman, yung buwisit na Lin Feng na yon? Saan kaya itinago ang Esmeralda? Magsalita ka. Saan itinago ng tatay mo ang Esmeralda? Nakatago sa... Ang tenga ko. Huwag, sandali. Huwag mo siyang saktan kapag napatay mo siya. Saan pa natin itatanong ang Esmeralda? Bata ka. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Kapag hindi ka pa nagsabi ng totoo, pupunitin ko ang bibig mo. Huwag kang umiyak. Ang tatay mo ba ngayong araw ay may iniuwing Esmeralda? Kung ganoon, saan niya itinago ang Esmeralda? Inilabas niya. Inilabas niya. Sino ang nagdala? At saan dinala? Dinala ito ni tatay sa ospital. Dinala sa ospital. Dala-dala ni Lin Feng ang Esmeralda? Tapos na tayo, wala na. Tara na, Chu Yue. Ang pangarap nating yumaman ay hindi na matutupad. Talaga ba? Bakit parang pakiramdam ko ay may nahanap akong mas mahalagang kayamanan? Ligtas na si Binibining Ye, makakalabas na siya sa ospital pagkalipas ng 2 araw. Mabuti naman. Mabuti naman. Masamang balita. Masamang balita. Munting Dai. Si Munting Dai ay... Anong nangyari kay Munting Dai? Anong nangyari kay Munting Dai? Munting Dai. Dinukot si Munting Dai. Yu Chu Yue. Ikaw, sumosobra ka na yata. Alam mo ba kung ano ang magiging bunga nito sa atin? Anong bunga? Ang mas malala pa sa pagiging hampas lupa. Gusto mo bang tumakas ng parang talunan? Maging hampas lupa sa isang buhay na nagtatago? O gawin na natin ito at kumuha ng 10 milyon para mag-abroad? Pero... Anong pero? Huwag mong kalimutan. Nagawa mo na ito. Ngayong nagsisisi ka, huli na ang lahat. Pero masyadong malaki ang 10 milyon. Ang batang si Lin Feng, paano siya makakakuha ng 10 milyon? Dapat nakinig ka sa akin. 1 milyon lang ay sapat na. Jiang Ze, bakit hindi ko napansin noon na napakabait mo pala? Huwag kang mag-alala. 10 milyon. Kaya niyang ibigay iyon. Nakwenta ko na. Ang kanyang TV shopping ay kumikita ng daang-daang libo sa isang araw. Maayos din ang kanyang serbisyo ng courier. At huwag mong kalimutan na nasa kamay niya ang jade na nagkakahalaga ng 5 milyong 10 milyon. Sa tingin ko ay kulang pa iyon.
ang walang silbing palamunin ng asawa. Sa ganito kaikling panahon ay kumita ng ganito kalaking pera. Ano naman ngayon? Ang perang ito ay mapupunta rin sa akin balang araw? Paano kung hindi niya ito ibigay sa atin? $10 milyong ito. Hinding-hindi natin ito pwedeng ibigay. Napakaraming mabibili ng $10 milyong na ito. Nay, si Munting Day ay apo nyo. Paano nyo nagagawang sabihin niyan? Ano naman ngayon? Manugang, hindi sa malupit ako. Hindi sulit si Munting Day sa $10 milyong. Bata pa kayo ni Wanchu, pwede pa kayong magkaanak ulit. Sinong nagsabing hindi sulit ang anak ko sa $10 milyong? Ako ang biyenan mo. Nagawa mo akong saktan. Anak. Ikaw. Nay, anak ko siya. Ikaw, kayong lahat. Ikaw, kayong lahat. Jiang Chuilan, nakipagsabuatan ka sa mga estranghero para idiin si Lin Feng, pero pinalampas ko iyon. Tapos ganyan pa ang sasabihin mo ngayon. Para naman ito sa ikabubuti mo. Kapag may pera na tayo, balewala na ang batang iyan. Lumayas ka, wala akong nay, na katulad mo. Ikaw, nagawa mo talaga akong saktan. Sige. Panoorin nyo na lang na simot na lahat. Asawa, anong gagawin ko ngayon? Ayos lang. $10 milyong lang naman iyan. Ako na ang magbabayad. Kuya Feng, mag-isip-isip ka muna, Kuya Feng. Bakit? Tingin mo rin ba na ang aking anak ay hindi sulit sa $10 milyong? Hindi iyon ang ibig kong sabihin, Kuya Feng. Anong ibig mong sabihin sa pag-isipan muna? Kuya Feng, si Yu Chuyue, gusto niyang mag-isa kang pumunta dala ang pera, pero kapag nandoon ka na, at hindi niya pinakawalan ang bata, anong gagawin natin? At baka, kung maging malupit pa siya, pati ikaw ay mapahamak. Tama siya. Tama ang sinabi ni Taba. Kayang gawin ni Yu Chuyue ang lahat. Masyadong delikado kung mag-isa ka lang. Hindi pwede. Huwag kang pumunta. Dahil ba delikado ay hindi na natin gagawin? Pero, Walang pero-pero. Anak ko si Munting Day. Ipinangako ko sa kaniya na siya ay magiging pinakamasayang munting prinsesa sa mundo. Wala lang ang panganib na ito. Sandali. Kuya Feng, kahit pa handa kang mag-isang pumunta, paano naman ang $10 milyong? Saan tayo kukuha niyan? Ibalita nyo. Ibenta ang lahat ng ari-arian at kumpanya ko. Kuya Feng, kapag ibinenta mo iyan, bababa ng husto ang presyo niyan. Kahit bumaba pa ang presyo, basta maibenta natin agad. Ayos na iyon. Sandali, Kuya Feng, mag-isip pa tayo ng ibang paraan. Ang mga kumpanyang iyon ay pawang mga magandang ari-arian na kumikita ng malaki. Kapag ibinenta mo iyan ay... Sabi ko, ibenta mo. Sige. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang ating anak. Kuya Feng? Kuya Feng? Lahat ng ari-arian mo, pati ang sa akin, $8,200,000 lang ito. Hindi ito sapat. ibenta na rin natin ang bahay. Hindi mahalaga ang halaga ng bahay na ito. Malapit na ang oras na patayin ang bihag ni Yu Chuyue. Anong gagawin natin? Sa ganitong kaikling oras, hindi na ako aabot na kumita pa. Ang kulang na pera. Ako na ang magbabayad. Yu Chuyue. Dala ko na ang pera. Lin Feng, hindi ko akalain. Nahanda ka talagang magbayad para sa pabigat ka lang na yan, ng $10 milyong para tubusin siya. Narito na ang pera. Nasaan ang anak ko? Munting Day? Huwag kang gagalaw. Tatay, iligtas mo ako. Huwag kang sumigaw. Sa tingin mo ba, mas mabilis ang pagsunog mo sa pera? O ang talim ng kutsilyo ko? Nanalo ka na. Basta't pakawalan mo lang ang anak ko. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Tatay, Ayos lang si tatay. Yu Chuyue.
Sapat na siguro ang pananakit mo. Sumusumpa ako. Basta't pakawalan mo lang ang anak ko. Hindi ko na kayo guguluhin pa. Kung hindi, dahil nakapaglabas ako ng 10 milyong dolyar para iligtas ang anak ko, kaya ko ring maglabas ng 10 milyong dolyar para bilhin ang mga buhay nyo. Yuchuyue, hinto habang panalo. Umabot na tayo sa puntong ito. Sa tingin mo ba? Pakakawalan ko pa siya. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Jiangze, isa kang tunay na walang silbi. Alam mo ba, kapag pinakawalan natin siya ngayon, siguradong babalik siya para maghiganti. Kaya ngayong araw, kung hindi siya ang mamatay, tayo ang mamamatay. Ikaw, papatayin mo ba siya? Kung papatay ka, gawin mo. Hindi ako sasali. Tatay, Munting Day, mamaya kapag pinatakbo kita, tumakbo ka? Naintindihan mo ba? Patay na ang walang silbi na sagabal. Ngayon, sino na ang susunod? Munting Day, takbo. masamang babae. Huwag mong apihin ang tatay ko. Munting Day, takbo. Gising na si tatay. Gising na si tatay. Munting Day, Pangako sa akin, huwag ka nang gagawa ng ganoon kadelikadong bagay. Kung hindi dumating si Taba sa tamang oras, wala ka na sanang buhay. ayos lang. Ligtas naman ako, di ba? Taba. Nahuli na ba si Yu Chuyue? Nahuli na. Siya ay haharap sa parusa ng batas. Sayang lang talaga ang 10 milyong dolyar na natupok ng apoy. Ang mahalaga ay ligtas ka. 10 milyong dolyar lang iyon. Kikita pa tayo ulit. Tatay, nanalo ang sanaysay ko. Magpagaling ka na agad. Para samahan mo akong kumuha ng parangal. Talaga. Ang galing naman ni Munting Day. Tungkol saan ang sanaysay mo? Ang pamagat ng sanaysay ay ang tatay na hinahangaan ko. Tama iyan.